After Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3811 Panauhin. Dam. Isang eskrimador, bakit mayroon siyang napakaraming kapangyarihan sa pag-iisip? Sa itim na likidong karagatan, ang muling inayos na Olga ay kalahati lamang ng laki ng orihinal. Nagpatawag ito ng hindi mabilang na mga multo at hayop, at 10,000 mga spike na tubo ang direktang bumulusok sa katawan ng mga multo at hayop na iyon. Sa pamamagitan ng pag-drainang ng multo at hayop, mabilis na namamaga si Olga at bumalik sa orihinal nitong estado. Sinabi ko sa iyo kanina, hindi ganoon kadaling maging kaaway sa kanila, sarkastikong sabi ng turista. Siya ay isang dragon, at ang Diyos na ito ay nangangailangan ng isang halwang pumatay ng dragon upang siya ay makalaban sa kanya. Ano ka ba? Mahirap kunin ang dragon killing alloy. Sa laki mo, gusto mo pang magsuot ng alloy armor. Tumawa ng malakas ang mga turista. Bakas sa mga mata ni Olga ang hindi pagnanais, ngunit alam din niyang imposible iyon. Tuloy-tuloy ito. Malalaman nila ang sekreto. Paano mo kami ipapaliwanag kay Lord Caesar? Huwag kabahan, kahit na may nakikita talaga sila, baka hindi nila alam ang totoo, ano ito? Bago natapos ni Xuanyuan ang kanyang tanong, nakita niyang naglabas na si Emperor Yan ng isang garapon ng gamot. Nakita kong tumalon si Yan sa gilid ng bitik at sumandok ng isang tasa ng likido na may garapon. Boss Jiang, anong ginagawa mo? Napakalakas ng bagay na ito, tiyak na ito ay isang mahiwagang bagay sa underworld. Hayaan mo muna akong uminom. Nakita ni Ye Fan na talagang gusto niyang ibuka ang kanyang bibig at inumin ito, at mabilis na abutin at pigilan ito. Kuya, nakikiusap ako, kung gusto mong mamatay, kailangan mong maghintay hanggang sa bumalik ka para mamatay, okay? Nag-aatubili si Emperor Yan, basta. Humigop ka lang. Pagdating ng panahon, pupunta tayo sa lupa at magkunwaring kamatayan, ano ang dapat nating gawin kapag kailangan nating gumaling? Okay. Walang pagpipilian si Emperor Yan kundi kumuha ng mas maraming garapon at muling punuin ang mga ito bago sumuko. Ngunit sa sandaling ito, may napansin si Ye Fan, inabot niya ang kanyang kamay sa likido, at hinawakan ito. Okay Ye Fan, hayaan mo akong magpigil at hindi uminom, ikaw mismo ang mag-abot at maghukay nito. Paano kung ikaw? Sirain ang mga sangkap. Si Emperor Yan ay lubhang nag-aatubili. Ngunit kinuha ito ni Ye Fan sa sandaling ito, at direktang naglabas ng pula mula sa likido. Bata. Ang. Nakita nilang tatlo na baby boy ito. Nang makitang nakakabit pa rin ang pusod niya, ibig sabihin ba nito ay matris na talaga itong meatsack? Paano magiging ganito? Sa lupain ng underworld, maaari bang ipanganak ang isang bata? Natigilan si Xuanyuan, at masama ang pakiramdam ng buong tao. Ang bata ay nagsimulang umiyak sa oras na ito, at ang tunog ng, wow, ay nagparamdam sa tatlong malalaking lalaki na medyo nabigla. Sa huli, kumilos si Emperor Yan, naglabas ng kutsilyo, at pinutol ang pusod. Bayan mo ako, meron. Maraming ipinanganak sa tribo noon. Nang makita ang mga salita ni Emperor Yan, agad na ibinigay ni Ye Fan ang bata sa kanya. Pagkatapos ng ilang kalikot, ang bata ay binalot ng isang piraso ng damit, at ang sanggol ay ipinanganak. Ano ba ang nangyayari sa batang ito? Kung lahi ng tao, paano siya isisilang dito? Paano siya nakaligtas dito? Dahil dito siya ipinanganak, normal lang na mabuhay siya. Napakalakas ng amniotic fluid na hinihintay niya. Dark matter, nakikita natin na espesyal ang kanyang pangangatawan. Tumingin si Ye Fan kay Wu Shuang at sinabing, ang istruktura ng katawan ng batang ito ay tila talagang tao, ngunit ang komposisyon ay napaka-espesyal. Bakit hindi siya nagugutom? Kailangan ng breastfeeding. Tanong ni Xuanyuan. Bakit, meron ka ba? Sinulyapan siya ni Emperor Yan. Nakikita ni Boss Jiang ang sinabi mo, kaya tatanungin ko. Hindi niya kailangan, sabi ni Ye Fan, nakikita kong patuloy niyang sinisip-sip ang yin sa labas, ang batang ito. Mukhang yin lang ang kailangan niya. Kaya kung mabuhay. Mataimtim na sinabi ni Emperor Yan, ang pinagmulan ng anak na ito ay mahiwaga, ang mga halimaw ba sa underworld ay para bantayan lang siya at pigilan tayo na matuklasan. Ngunit kung ito ang kaso, bakit walang halimaw na nagbabantay dito? Ye Fan kakaibang paraan. Dalawang posibilidad, baka mali ang hula natin, baka. Hindi inaasahan ng kabilang partido na mahahanap natin ang lugar na ito, sabi ni Xuanyuan. Tama, kapag mas binabantayan ito, mas kainahinala ito. Kung hindi dahil sa aking ochre whip, hindi ko ito mahahanap dito, sabi ni Emperor Yan. Tumingin si Ye Fan sa bata at nakitang inusenteng nakatingin ito sa kanilang tatlo na may maningning na mga mata. Bakit parang lumaki ng husto ang sanggol na ito? Pagkatapos niyang sabihin iyon, natuklasan ni Yan at Huang na talagang malaki ang pinagbago ng batang lalaki. Ngayon lang ay namumula at kulubot na ang buong katawan niya at hindi nagtagal ay pumuti na ang katawan niya at lumaki ang katawan niya ng ilang sentimetro. Ang batang ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao, maaaring ito ay ang inapo ng mga halimaw na iyon. Ang tanong ni Xuanyuan ay nagpatahimik kay Ye Fan at Emperor Yan. Sa ganitong hindi pangkaraniwang lugar, karamihan sa mga batang ipinanganak ay hindi mapaghihiwalay sa mga lumang Diyos at multo at hayop. Kahit na, hindi mo siya mapapatay, tama. Napangiti si Emperor Yan. Boss Jiang, ang pag-iingat sa kanya ay maaaring isang malaking nakatagong panganib.
Dapat mong maunawaan ang katotohanan ng pagpapalaki ng mga tigre. Pambihirang solemn na ekspresyon ni Ji Xuanyuan. Sumimangot si Emperor Yan at tumingin kay Ye Fan, ano sa palagay mo? Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay nagsabi, kung iingatan ko siya, baka pagsisihan ko ito sa huli. Ngunit kung papatayin ko siya, pagsisisihan ko ito ngayon. Bahagyang ngumiti si Emperor Yan, 2-1, Xuanyuan, hayaan siyang mabuhay pansamantala. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Ji Xuanyuan, hindi na mahalaga, kung tutuusin, natagpuan namin siya. Ang batang ito ay si Boss Jiang Lang, ikaw ay nanunood, gagamitin ko ang Dragon Silk para hanapin si Chiyo. Agad na nagpatuloy si Ye Fan sa pamumuno, hinahanap ang Diyos ang hininga ng dragon ay umalis. Hindi nagtagal pagkaalis ng tatlo, may lumitaw na figure malapit sa crack, ito ay isang turista. Nahanap ko pa ang lugar na ito, nakakatuwa, hehe, ang mga sinaunang Diyos, ang libingan ng mga Diyos. Sa ilalim ng bughaw na kalangitan, dahan-daang nagtatrabaho ang mga baka sa palayan. Ang ilang mga batang lalaki at babae, na may dalang mga bagong ani na pananim, ay naglakad pa uwi mula sa Tagaytay. May mga bisita na naman, sabi ng isa sa mga binatilyo. Sa daan, dumaraan ang isang pares ng Panginoon at katulong. Ang kakaiba, si Lolo Tezo ay nakakita ng maraming bisita kamakailan, sabi ng isang batang babae. Nakita ko na ang panauhin na iyon, at huling dumating siya. Huwag sabihin, narinig ng bisita, bastos, turo ng isang nakatatandang babae sa kanyang mga nakababatang kapatid. May ilang mga teenager na nakilala ang dalawang bisita sa oras na ito, at binati sila ng maayos ng ngiti. Pagkatapos mag-hello, inalagaan ng mga bagets ang kanilang mga sarili. Guro, ito. Mga bata ba talaga sila? Medyo kinabahan si Ye Kyun nang makita niyang papalapit ang mga kabataang ito. Tila wala siyang cultivation days, ni isang cultivator, ngunit ito ay nagpapabagal sa kanya. Hindi ito isang bata, ito ba ay isang matandang lalaki at isang matandang babae? Ngumiti si Ye Wuya. Ang matandang alipin ay hindi pa nakakita ng ganoon kalakas na lahi, lahi rin ba ito ng mga banal na hayop? Malalaman mo kapag nakilala mo ang master mamaya. Katatapos lang magsalita ni Ye Wuya nang may dumating na boses sa hindi kalayuan. Mukhang hindi ako nangako na pagbuksan ka ng pinto, Wumang. Nanginig ang buong katawan ni Ye Kyun nang marinig niya ang mga tamad na salita na ito. Kabanata 3812 sila ito. Kumatok ako sa pinto, nakangiting sabi ni Ye Wuya. Si Lao Lin ay nagmamaneho ng isang tractor at dahan-daang lumapit. Kung wala ang bantay pinto, tamad kang maglakad sa eksena, bamantong hininga si Lao Lin. Ang pinto, para sa amin, ay walang kahulugan, sabi ni Ye Wuya. Napatingin si Old Lin kay Ye Kyun sa tabi niya. Sa sandaling ito, si Ye Kyun ay natatakpan ng malamig na pawis sa kanyang noo. Ye Junyang, nang dumating siya sa Ancient God Realm, medyo bata pa siya, bakit napakatanda na niya? Hehe, gusto niyang maging matandang alipin, ngunit hindi niya mapigilan, nakangiting sabi ni Ye Wuya. Kilalanin ang Demon Dragon Emperor. Nahulaan na ni Ye Kyun ang 7, 8, 8, at nagmamadaling lumuhod. Hindi ito pinansin ni Lao Lin at tinanong si Ye Wuya, hindi ka ba aalis, bakit mo ako muling pinuntahan? Aalis na sana ako, pero may mga bagay na hindi ko kayang bitawan, at gusto kitang makausap. Daan ng Ye Wuya. You play through this world. Kahit tayong dalawa ay handang sumuko sa underdog, hindi mo pa rin kayang bitawan. Mata, kailangan kong itaboy ang tractor pabalik, at pagkatapos ay hugasan ang putik sa aking katawan, pumunta ka sa puno at maghintay. Gumagamit ka ng tractor, bakit gumagamit ka pa rin ng baka? Hindi naman sa hindi sumasang-ayon ang mga babae sa pamilya, gusto ng isang efficiency, ang isa ay emosyonal, ginagamit ko lang ang dalawa para mailigtas sila sa pag-aaway. Hindi ka dapat maging Dragon Emperor, dapat dragon ka, nakangiting sabi ni Ye Wuya. Hindi ito pinansin ni Lao Lin, pinaandar niya ang 222 na tractor at dahan-daang bumalik. Makalipas ang kalahating oras, nang uminom ang amo at katulong ni Ye Wuya ng dalawang kaldero ng tsaa, nakita niya si Lao Lin na nakasuot ng maluwag na maikling manggas at malaking pantalon, at lumapit sa lilim ng isang puno. Hindi ka ba nagdala ng pagkain ngayon? Natatakot ako na wala ka sa mood na tanggapin ang aking pagkain, kaya hindi mo ito dadalhin, sabi ni Ye Wuya. Walang pakialam na sinabi ni matandang Lin, mukhang may kailangan ka pang sabihin para sirain ang mood ko. Tumayo si Ye Wuya mula sa bench na bato at tumingin sa bukirin sa malayo. Dragon Emperor, alam mo ba kung ano ang hinahangad ko? Naningkit ang mga mata ni Lao Lin, matagal na niyang hindi narinig na tinawag siya ni Ye Wuya ng ganoon. Isang baka, isang maliit na patio, ilang ektarya ng matabang bukirin, at 3 o 5 mga pinagkakatiwalaan. Ngumiti si Lao Lin, hindi ba't nakamit na ang iyong layunin? Oo, mukhang abot kamay mo. Inunat ni Ye Wuya ang kanyang kamay, umiling siya sa di kalayuan, ngunit umiling at sinabing, sayang. Ito ay walang iba kundi isang salamin. Hindi mo pa rin mabitawan ang pagtawid sa ilog. Tinanong, Dragon Emperor, payag ka ba? Anong ibig mong sabihin? Kung tatanungin mo kung gusto mong tumawid sa ilog, tapos maraming beses na kitang sinagot, wala akong pakialam, ani Lao Lin. Kahit na hindi ka tumawid ng ilog, sa tingin mo ba ay tama ang pagwasak sa mundo?
Tanong ni Yehuya. Ito ay hindi tama, o mali, ngunit ito ay dapat na gayon. Masayang sinabi ni Lao Lin, anumang tansong sibilisasyon, kapag ito ay umabot sa kritikal na punto, ay dapat sirain. Ang pagnanais para sa buhay ay walang hanggan. Ang paglihi sa sukat na dapat itong taglayin, ito ay lalawak ng walang hanggan, at sa malaot madali, ito ay laganap sa ibang mga sibilisasyon. Dati akong nagdududa, kaya marami akong sinubukan. Ngunit ang mga resulta ay walang pagbubukod. Lahat ng mga lahi ng Bronze Civilization, nang walang pagbubukod, ay hindi kayang pakialaman ng isang planeta kung saan sila ipinanganak, sila ay kakainin lamang ng walang hanggan at mag-overdraw. Kapag ang mga lahi na ito ay pinayagang pumasok sa malaking mundo, sa malaot madali, mas maraming sibilisasyon ang mawawasak. Magdadala ito ng mas maraming kalamidad. Ang magagawa ko ay patagilan ang sibilisasyong ito, ngunit iyon lang. Sinabi ni Yehuya, ito ay isang posibilidad lamang. Alam mong malinaw na ang mga karera ng ginto, mga karera ng pilak, ay mayroon ding kanilang mga pagnanasa. Bakit tansong sibilisasyon lamang ang dapat nawasakin ng regular sa isang limitadong maliit na mundo? Nang buksan ng nakatatandang kapatid ang langit, kung hindi pa nakabawi ang mga lumang Diyos na iyon, marahil ngayong ikalimang tay, ito ay ganap na naiiba. Hindi mo naisip, paanong ang matandang Diyos, na dapat napupuksain sa huling pagkalipol, ay muling mabubuhay mula sa malapit na kamatayan. Ikaw ang pinakamalakas na Dragon Emperor, oo. Ngunit ang dating Demon Dragon Emperor, ay hindi man lang magawa ang trabahong sirain ang mundo. Isa lang itong tao na ayaw hayaang magbago ang sibilisasyong ito sa likod niya, hindi mo ba naiisip? Nakatingin sa kanya ang mga mata ni Lao Lin, tumawa siya ng mahina. Walang pangalan, walang pangalan. Hindi mo pa rin kayang bitawan ang negosyo ng kapatid mo. Naglibot ka at kumilos ng napakatagal, hindi ka nag-atubiling gamitin ang batang iyon para pukawin ang aking pagnanais na manalo, para lang. Hayaan mo akong makinig sa iyo. Sinasabi ang mga salitang ito. Sinabi ni Yehuya, kung ang batang iyon ay makakaligtas sa sakuna na ito, hindi ba dapat ka rin magdesisyon? Anong desisyon? Ang tuntunin ng pagsira sa mundo ay kailangang baguhin. Gusto mo ba akong maging kaaway ng templo? Bakit, natatakot ka ba sa mga lalaking nakasuot ng maskara? Hindi ako natatakot sa kawalang hanggan, kaya bakit ako matatakot? Ngumiti si Lao Lin at umiling, ngunit ano ang silbi ng aking kaligtasan? Ang mundong ito ay magpapatuloy, ang kailangan nito ay isang dragon, hindi isang Dragon Emperor. Ang mundong ito. Nawasak ang lahat ng mga nilalang, saan nanggaling ang mundo? Sa palagay mo ba ay sa mundo pagkatapos ng muling paglikha, ang mga nilalang ay magiging mga nilalang pa rin mula sa dati? Kung ang isang panuntunan ay hayaan ang hindi mabilang na buhay na sirain ng walang kasalanan, ito ay hindi isang panuntunan, ngunit isang kalupitan. Huwag isipin ang tungkol sa pagpapabuti, ngunit piliin lamang na sumunod, iyon ay isang kasabwat. Ang templo ay nagtakda ng gayong panuntunan, kung gayon dapat itong ibagsak. Si Yehuya ay malakas at ang kanyang mga mata ay parang mga sulo. Kung naruroon si Yefan, labis siyang magugulat. Pagkatapos ng lahat, hindi pa siya nakakita ng ganoong kasabik na si Yehuya. Nang marinig ni Lao Lin ang mga salitang ito, malalim ang kanyang mukha at hindi siya umimik. Ngayon, wala siya. Binago ni Yehuya ang usapan sa sandaling ito at nagtanong. Oh, nagdala siya ng isang maliit na sanggol at nagpunta upang magsanay sa ilog ng kaguluhan. Sabi ni Lao Lin, gusto mo ba siyang mamatay kasama mo? Ang mga sulok ng namilog ang mga mata ni Lao Lin, at sinabi niya, hindi siya mamamatay, nakatanggap siya ng liham ng paanyaya at maaaring maging tagahatol. Sa tingin mo pupunta siya? Tanong pabalik ni Yehuya. Muling natahimik si Lao Lin. Sa totoo lang, alam na alam mo na ang ikalimang asawang ito ay hindi isang ordinaryong sibilisasyong tanso, at ang saloobin ng templo ay pangunahing may problema. Kaya lang hindi ka katulad ko, wala kang dapat ipag-alala, masyado kang mag-isip, at ito ay ang paraan din na pinipigilan ka ng templo. Sinabi ni Yehuya sa mababang tono, Lao Lin, oras na para magdesisyon. Tumayo si Lao Lin, naglakad papunta sa lawa, at tiningnan ang kanyang refleksyon sa malinaw na tubig. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumalikod si Lao Lin at nagsabi, kung magagawa ng batang iyon, sa templo, haharapin ko ito. Haha. Hindi napigilan ni Yehuya ang pagtawa ng ilang beses, nakikinig ako sa iyo, makakaalis na ako ng payapa. Ngayon, mukhang may tiwala ka sa kanya. Nakangiting sabi ni Lao Lin. Hindi siya, sila. Kabanata 3813 mag-restart ng laro. Oh! Ngumiti ang matandang Lin, Wumang, talagang naglakas loob kang isipin iyon. Lumapit si Yehuya sa kanya at sinabing, mula nang umalis ang aking kapatid. Hinahanap ko ang katotohanan. Hindi mabilang na mga panahon, ang The Five Days ay patuloy na nagbabago. Sa katunayan, maliban sa iilan sa inyo, ang lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Bago ka nagpakita, alam ko rin ang tungkol sa ilan sa maliliit na bagay na ginawa ng templo. Kaya lang kahit may ebidensya, may isa pang what's the meaning. Maliban kung tatawid ka sa ilog, ngunit tumatawid sa ilog. O baka walang magbabago. Alam kong hindi ako kapatid, at limitado ang aking mga kwalifikasyon. Mahirap para sa akin na ihayag ang lahat ng katotohanan.
Hindi mabilang na mga henyo sa nakaraan ang naging mga piraso ng chess, sinubukan ang lahat ng paraan, at nakipagkompetensya sa parehong larangan. Hawak ko ang dalawang chess, itim at puti, at pinamunuan ko sila. Ilang tao ang makakatakas sa aking kontrol. Kahit na ang iyong guro na si Long Wu, isa lang ang alam ko, ngunit hindi ko alam ang pangalawa, ngunit hindi ko alam na ang propesya ng taon ay sulat kamay ko rin. Mapait na ngumiti si Lao Lin. Oo naman. Ikaw ang nag-ayos niyan. Paano ako hindi makakasali sa pagkakataong ito? Sinabi ni Ye Wuya na may mapaglarong panlasa, bukod. Kung hindi ako nakialam, paanong magkakaroon ka, ang pinakamalakas na emperador ng dragon sa kasaysayan? Napapikit si Lao Lin. Sinabi ni Ye Wuya ng may damdamin, kung gayon, sa tingin mo ba ang larong ito ng chess ay kasiya siya? Sinabi ni Ye Wuya na may damdamin, nang sabihin sa akin ng batang iyon na alam na niya kung bakit nilikha ng kapatid ko si Hongmeng. Alam ko na ang larong chess. Wala na ito sa aking kontrol. Casual siyang lumipat sa pawn, at umaagos ang mga alon. Ngayon, ang laro ng chess ng Watay ay nagulo. Ang batang iyon, magsimula ng bagong laro. Itim, puti, konserbatibo at matatag, o ang pag-alis sa pagkubkob, nasa kanya na ang lahat. At sa pangako mo mula sa Dragon King, makakaalis ako ng may kapayapaan ng isip at planuhin ang susunod na hakbang. Matandang Lin Shen, tingnan mo siya ng malalim. Nahikayat mo ang napakaraming tao na tumawid sa ilog, ngunit hindi ikaw mismo ang tumawid sa ilog. Dahil nakikita ko na silang lahat ay umalis at bumalik, paano ako madaling makatawid sa ilog? Sa puntong ito, hinahamak kita, sabi ni Lao Lin. Haha. Basta huwag mong kalimutang ay pangako sa akin, hindi mo ako kailangang patulan, sabi ni Ye Wuya. Pagkatapos magsalita, naglabas si Ye Wuya ng isang bag ng mga bagay at ibinigay ito kay Lao Lin. Ano ito? Yung parting gift, baka wala na akong oras para magluto in the future, kaya ipaubaya ko na lang sa pamilya mo. Magalang na sinabi ni Ye Kyun sa gilid, ito si Young Master Ye Fan, ang pampalasa para sa amin noong nagpaalam kami. Natahimik si Lao Lin, binigay ka ng bata, at ibinigay mo ulit sa akin. Bagay sa bata, kung hindi ko ibibigay sa iyo, kanino? Tanong pabalik ni Ye Wuya. Bumantong hininga si Lao Lin at sinabing, kung gayon ay hindi kita papayagang kumain. Kumain. Ayos lang ito, hindi pa huli ang lahat, umalis ka na. Madilim na impyerno. Sinundan ni Ye Fan ang bakas ng Chiyu sa lahat ng paraan ayon sa baluktot na sutla ng dragon. Gayunpaman, si Yan Huang sa likuran ay tila walang pakialam kay Chiyu. Pagkatapos ng kalahating araw, ang misteryosong maliit na manika ay lumaki na parang 2 o 3 taong gulang. Ang isang pares ng mga itim na mata, na nagpapakita ng isang mapanglo na stalk, ay mukhang maganda at kaibig-ibig. Ang dalawang emperador ay parehong nagkaroon ng maraming anak, ngunit ito ay matagal na ang nakalipas. Biglang may nagyayakapan na bata, at nasa delikadong kapaligiran silang dalawa, at medyo uminit ang puso nila. Maging si Jishuan Yuan, na nagsabi sa simula na papatayin niya ang bata, ay malambot na ang puso. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, natatakot akong maging matanda ang batang ito sa loob ng ilang araw. Mukhang automatiko niyang naabsorb ang yin chi, ngunit iba siya sa mga patay na nakita ko noon. Dapat ko bang bigyan ng pangalan ang manika na ito? Ikaw ang kanyang ama, kaya piliin mo ito, sabi ni Jishuan Yuan. Bakit ako ang ama niya? Tanong pabalik ni Emperor Yan. Kung tutusin, ikaw ang nagpumilit na protektahan ang batang ito, at ikaw ang nakatuklas sa kanyang posisyon, sabi ni Jishuan Yuan bilang isang bagay. Nakikita ko, mataimtim na tumango si Ye Fan. Anak ni Elder Jiang, bakit hindi mo na lang siya tawaging Xiao Jiang? Xiao Jiang. Hindi ba medyo casual? Gusto kong pangalanan ng kanyang anak noon, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong tawagin siyang Xiao Jiang. Tama iyon, sabi ni Jishuan Yuan. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba, medyo kinis, ayan. Namumula ang mukha ni Emperor Yan, wala akong sinabi, pero ikaw ang nagdesisyon para sa akin. Nagkunwaring tanga sina Ye Fan at Jishuan Yuan at isa-isang humigup. Xiao Jiang, sigaw. Binuksan ni Little Jiang ang isang pares ng mapanglo na mga mata, pabalik-balik ang tingin sa tatlong lalaki. Bago nila namalayan, nakarating na silang tatlo sa isang itim na dagat. Ito pala ay tubig dagat na naging dark energy. Ngunit kahit na, hindi ito kasing lakas ng amniotic fluid ni Jiang. Lalong naramdaman ni Ye Fan na hindi simple ang batang ito. Kung gayon ang barbarian ay talagang nasa ilalim. Tanong ni Jishuan Yuan. Nakaramdam din si Ye Fan ng kaunting tambol sa kanyang puso, bueno, bababa ako para hanapin si Chiyu, gusto mo bang umalis muna? Kuya Ye, tinatrato mo kami bilang mga tagalabas, itinaya mo ang iyong buhay upang iligtas kami, paano muna kami makakaalis? Oo, kasama ko dito, maglakas loob kang bumaba, sabi ni Emperor Yan. Nang makita ito, hindi nagsalita si Ye Fan, at bumulusok sa itim na karagatan. Kahit na ang mga likidong ito ay lubhang nakamamatay, si Ye Fan ay lumabas pa rin sa Chaos River, at sa sword intent na protektahan ang kanyang katawan, walang problema sa paglangoy sa loob ng 30 o 50 araw. Para naman kay Jishuan Yuan at Emperor Yan, pareho silang mataas ang kultura at bawat isa ay may kanya-kanyang kakayahan, kaya hindi niya kailangang mag-alala ng sobra. Tungkol naman kay Xiao Jiang, bagamat bata pa siya, dito siya ipinanganak, kaya walang pressure.
Ang tatlo sa kanila ay sumisid sa buong daan, at ang lalim ng madilim na dagat na ito ay kamangha-mangha. Biglaan. Sa ilalim ng malalim na dagat, lumitaw ang isang malaking bilang ng mga red light spot. Mag-ingat ka. Gumawa si Yefan ng sound transmission at nakakita ng blade wheel na nagniningas na may itim na apoy na dumaan sa kanyang harapan. Pagkatapos ng maingat na pangunawa, nalaman ko na ang mga pulang tuldok na iyon ay naging mga mata ng hindi mabilang na mga halimaw. Isa itong halimaw na hugis octopus na may 6 na pulang mata at nagniningas na mga gulong ng kutsilyo sa mga galame nito. Sa pagtingin sa mga ito, hindi maiwasan ni Yefan na maging pamilyar, at hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Gayunpaman, sa oras na ito, wala siyang oras upang isipin ito, dahil hindi mabilang na mga octopus na halimaw ang lumitaw sa nakapalibot na tubig dagat, hindi bababa sa 10,000 libo. Alinman sa mga halimaw na ito ay may mga galame na 10,000 metro ang haba, at ang malalim na dagat ang kanilang teritoryo, kaya tiyak na magiging mas malakas ang kapangyarihan ng labanan. Huwag ka nang magsabi ng kahit ano, kahit itapon ang naglalagablab na mga gulong ng kutsilyo ay sapat na para makainom sila ng isang palayok. Hindi maganda, tila pansamantalang na teleport. Ang lugar na ito ay nakikipaglaban at kumakain ng labis. Kung medyo pabaya ka, mawawalan ka ng kapangyarihan at magdudulot ng sakuna. Ngunit si Chiyo ay malamang na nasa ibaba. Ito ang pugad ng mga halimaw na iyon, kaya hindi siya maaaring lumabas. Kung gayon kailangan nating gumawa ng pangmatagalang plano, at hindi tayo maaaring bumaba ng bulag. Tulad ng pagtatalo ni Yefan at Ji Xuanyuan. Tingnan mo, mukhang nagulat si Yandi. Hindi nagtagal ay natuklasan nilang tatlo na ang mga octopus monster na ito ay nagsimulang umatras ng isa-isa. Retired na. Anong problema? Munting Jiang. Ibinaba ni Emperor Yan ang kanyang ulo at natagpuan ang bata sa kanyang mga bisig, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may kulay purple-gray na masamang liwanag. Pwede bang? Sinabi ni Xiao Jiang sa mga taong ito na umatras. Sina Yefan at Ji Xuanyuan ay parehong nakaramdam ng pagkabigla sa kanilang mga puso. Kung ito ang kaso, kung gayon ang pagkakakilanlan ni Xiao Jiang ay magiging sensitibo. Kabanata 3814 siya ay lubhang mapanganib. Sandaling natahimik ang tatlo bago sinabi ni Ji Xuanyuan, sigurado ka ba talaga na gusto mong buhayin ang anak na ito? Tinulungan tayo ni Xiao Jiang, at gusto natin siyang patayin. Tanong ni Emperor Yan. Boss Jiang, kinukuha mo ba talaga siya bilang sarili mong laman at dugo? Iniisip ko lang na hindi mo masusuklian ang iyong kabutihan. Kakapanganak pa lang ng batang ito, at nakagawa na ito ng 10,000 multo na nawala. Sa paglipas ng panahon, ito ay hindi nasusukat. Marunong akong pumatay ng isa. Malupit ang mga bata, ngunit may ilang bagay na hindi mo at ko mahuhusgahan batay sa personal na damdamin, sabi ni Ji Xuanyuan. Madilim ang mukha ni Emperor Yan, at tila nahihirapan siya nang makita niya ang inosenteng maliit na si Jiang sa kanyang mga bisig. Mula sa pagganap ni Xiao Jiang, maaaring matukoy na ito ay isang napakahalagang papel sa underworld. Hanggat mag-isip ka ng makatwiran at papatayin si Xiao Jiang, malamang na hindi ka magkakamali. Ngunit ang tanong ay, kung ang mga tao ay hindi mga halaman at puno, paano sila magiging walang awa? Nag-isip sandali si Yefan, at sinabing, talagang espesyal si Xiao Jiang, ngunit kung gusto niyang makapinsala sa atin, talagang hindi na kailangang ipakita ang kanyang lakas. Sobrang inilalantad niya ang kanyang sarili ngayon, na dapat ipakita na wala siyang masamang hangarin sa amin. Tanong pabalik ni Ji Xuanyuan, paano mo malalaman na hindi niya sinasadya? Naiisip lang natin na isa siyang inosenteng bata. Kahit hindi niya ginawa ngayon lang, wala tayong fatal threat. He is just icing on the cake. Medyo nagulat si Yefan. Hindi niya inaasahan na magiging maingat si Emperor Xuanyuan sa bagay na ito. Kadalasan ay para siyang bata na hindi pa lumaki, ngunit kapag nakatagpo talaga siya ng mahahalagang problema, mas desidido pa rin siya kaysa kay Yandy. Kung ito ang kaso, Xuanyuan, handa akong tanggapin ang lahat ng kahihinatnan, seryosong sabi ni Emperor Yan. Brother, hindi ito isang tanong kung handa kang labanan ang responsibilidad, ngunit naiintindihan ko. Sumimangot si Emperor Yan at sinabing, hinding-hindi kita pinipilit na gumawa ng anuman, ngunit sa pagkakataong ito, naniniwala ka sa akin minsan. Kailan? Narinig ito ni Ji Xuanyuan, napabuntong hininga na lamang siya at hindi na nagsalita. Nakita ni Yefan sa kawalan ng ulirat na may kakaibang kulay ang kumislap sa mga mata ni Xiao Jiang, nakatingin sa mga mata ni Emperor Yan. Hindi maisip ni Yefan kung nagkataon lang ang hindi inaasahang pang-mature na hitsurang ito. Sa anumang kaso, naramdaman din ni Yefan na bago walang tiyak na ebidensya, ang pagpatay sa isang bata ay hindi gawa ng isang lalaki. Ang tatlo ay patuloy na bumababa, at hindi nagtagal at ang pakiramdam ng pagbabalot ng seda ng dragon ay lumakas at lumakas. Isang malaking anyo ng buhay ang lumitaw sa malalim na dagat. Kung titingnang mabuti, isa itong napakalaking, octopus monster, na may 6 na pulang dugo na mata. Ang maliliit na halimaw na iyon ngayon ay halatang hukbo ng halimaw na ito. Iyon ay, nanliit ang mga mata ni Yefan, at sa wakas ay naalala niya kung saan niya nakita ang halimaw na ito. Kuya Yefan, ano ang problema? Ang Ghost Emperor na ito, ang Ghost Emperor na minsang sumalakay kay Zizigate, at ang demonyong emperador at ako ay lumaban dito. Ito pala ay nasa antas ng Ghost Emperor, hindi nakakagulat na maraming mga bantay. Kakaibang tanong ni Emperor Yan, bakit hindi gumagalaw ang halimaw na ito? Nakabantay si Yefan.
Nang marinig ang mga salita ni Emperor Yan, napansin din niyang hindi sinasadya ng halimaw na atakihin sila. Pagkatapos ng maingat na pagdama, nalaman kong ang Ghost Emperor na ito ay wala man lang aura o pamimilit, na talagang abnormal. Patay na ba ang lalaking ito? Hulaan ni Ji Xuanyuan. Kamatayan. Biglang may naisip si Ye Fan, hinanap ang posisyon ng Dragon Silk, at direktang nilapitan ang octopus monster. Ang panlabas na balat na nasusunog sa itim na apoy ay lumamig sa oras na ito, at kahit na lumapit si Ye Fan, walang gumagalaw. Naglabas ng espada si Ye Fan at direktang tinaga sa katawan ng halimaw. Habang ang uswang sword intent ay patuloy na lumalalim, ang octopus monster ay nilabasan niya ng bituka. Ang lalim ng 12-dosenang milya ay puno na ng iba't ibang itim at lilang malapot na likido at organ tissue. Anong lahi ang mga halimaw na ito sa underworld? Nakita ni Ji Xuanyuan ang kanyang anit na nanginginig. Tuwang-tuwa si Emperor Yan, itinali si Little Jiang sa kanyang likod, naglabas ng iba't ibang kagamitan, at nangolekta ng mga sample. Pinutol ni Ye Fan hanggang sa tiyan ng halimaw na ito, at sa wakas ay lumitaw ang isang pamilyar na aura. Barbaro, ikaw talaga. Nakita ni Nayan at Huang ang isang malaking lalaki na hubad ang katawan, na kumakain ng karne, at ito ay si Chiyo. Matagal nang inaasahan ito ni Ye Fan, at ngumiti, mukhang kahit ang Ghost Emperor ay hindi kayang pantayan ang bakal na tiyan ni Senior Chiyo. Si Chiyo ay napuno ng dugo, ngunit malinaw na hindi niya ito sariling dugo. Boy, bakit ka pumunta dito? Baka bumalik ang River of Chaos pagkatapos lumabas. Tanong ni Chiyo, hindi nakakalimutang ipagpatuloy ang pagkain. Mahabang kwento ito, ngunit gumawa ako ng desisyon pagkatapos itong timbangin ng paulit-ulit, sabi ni Ye Fan. Oh, bakit? Bago pa makasagot si Ye Fan, nginisya ni Chiyo, natatakot ako na muntik nang mamatay si Jizizi, kaya kailangan kong umasa sa iyo para iligtas siya. Nagalit si Ji Xuanyuan, Manzi, mabait kami, pumunta ka rito para iligtas ka, paano mo masasaktan ang mga tao nang may mali siya? Hindi ako katulad mo, walang nagpapasuso sa iyo, at kahit ang pagprotekta sa sarili ay delikado. Hindi ko kailangan ng sinumang magliligtas sa iyo. Stop talking big. If that's the case, then why are you still staying here? Hindi ka ba natatakot na hindi ka makatayo ng mag-isa kapag lumabas ka? Hindi makapaniwalang sabi ni Ji Xuanyuan. Naiinis na sinabi ni Chiyu, nahulog lang ako sa pagsasabuatan ng katawan ng emperador, ang Ghost Emperor, at hindi sinasadyang nilamon ng halimaw na ito. Nagkataon na nagugutom din ako. Bagamat hindi masarap ang karneng ito, sa tiyan na ito, nakakapag-recharge ito ng enerhiya. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa. Ang Ghost Emperor ay nakipag-away ng husto sa demonyong emperador sa simula, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay papatayin sa huli. Si Chiyu ay kumakain hanggang mamatay. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali na hindi siya nakita, malinaw na mas malakas si Chiyu pagkatapos ng labanan sa underworld. Ito rin ay ang kanyang malakas na kakayahang umangkop na nagpapahintulot sa kanya na lunukan ng karne at i-convert ito sa kanyang sariling mga sustansya. Kung wala ang Xuanyuan Sword ng balo, hindi siya mahahanap ni Brother Ye Fan. Kung hindi siya makakarating, hindi natin pwedeng tipunin tayong tatlo. Pabirong sinabi ni Ji Xuanyuan, kung aalis ang balo, malaking bagay na gamitin ang Supreme Sword Intent na puwersahang umalis. Wala ka sa amin, hindi madaling tumakbo. Ang mga duwag at walang kakayahan ng mga tao ay nais lamang na tumakbo sa buong araw, sabi ni Chiyu nang may pang-aalipusta. Si Ye Fan ay napakawalang imek sa dalawang kaaway na ito, at nagmamadaling pinayuhan, kayong dalawa, itigil muna ang pagtatalo, hindi angkop na manatili dito ng mahabang panahon, bumalik muna tayo sa Mingquan. Dahan-daang bumangon si Chiyo, naglakad papunta kay Emperor Yan, ang kanyang mga mata nakatitig sa maliit na luya. Ano ang nangyayari sa halimaw na ito? Anong halimaw? Ang pangalan niya ay Xiao Jiang, ang batang kinuha natin. Tumawa si Emperor Yan. Mataimtim ang mga mata ni Chiyu, matandang Jiang to, maniwala ka sa akin, ang halimaw na ito ay lubhang mapanganib. Nanlamig ang mukha ni Emperor Yan, habang si Ji Xuanyuan ay nakasimangot at malalim ang kanyang mga mata. Nagtaka si Ye Fan, kakakita lang ni Senior kay Xiao Jiang, paano mo masasabing delikado siya? Feeling, instinct, mataimtim na sabi ni Chiyu. Bagaman ang hanggal na ito ay walang ibang magagawa, siya ay ipinanganak na may pinakamatalas na pangunawa, at ang kanyang primitive instinct ay mas mahusay kaysa sa lahat ng mga hayop. Pinipot ni Ji Xuanyuan ang isang espada sa kanyang kamay, Boss Jiang, huwag maging matigas ang ulo, ang batang ito ay hindi maaaring itago. Anong bata? Halimaw lang sa balat ng tao. Malamig na sinabi ni Chiyu, ipapakita ko ang orihinal nitong hugis. Kabanata 3815 hindi ka mailigtas. Bago siya matapos magsalita, inabot ni Chiyu at pilit na hinawakan si Xiao Jiang. Nang makita ito, mabilis na inabot ni Ye Fan para pigilan ito, at hinawakan ang palso ni Chiyu. Boy, nalilito ka rin. Shi napanganga ka. Senyor, hindi ako sinasaktan ng mga tao, at hindi ako nananakit ng sinuman. Kahit na ang maliit na Jiang na ito ay isang hari ng demonyo, at least hindi pa siya nagpapakita ng anumang senyales. Isipin mo ang iyong asawa at anak, kung isang araw, ang kanilang kamatayan ay dahil sa pagpapalaya mo sa halimaw na ito, anong gagawin mo? Tanong ni Chiyu. Natigilan si Ye Fan, hindi alam kung paano sasagot ng ilang sandali.
Galit na sinabi ni Emperor Yan, tama na. Kahit na gusto mong patayin ang batang ito, huwag kang magmadali, bumalik ka muna sa Mingquan, mag-imbestiga at pagkatapos ay magdesisyon ka. Malamig na ngumuso si Chiyu, ibalik mo sa Mingquan. Huwag mo nang isipin. Ye Fan habang nag-aalinlangan siya, bigla siyang nakaramdam ng puwersa mula sa kamay ni Chiyu. Hindi maganda. Ang reaksyon ni Ye Fan ay kalahating matalo, at nakita niyang si Chiyu ay itinuro at binaril ng marahas. Paft! Tulad ng pag-iisip ni Ye Fan na ang ulo ni Xiao Jiang ay madudurog, nakita niya si Emperor Yan na nakatagilid ng alerto. Ang pag-atake ni Chiyo ay bumagsak sa isa sa mga braso ni Emperor Yan. Matandang ulo ng luya. Nililigawan mo si kamatayan. Shi, nagmura ka. Sumimangot si Ji Xuanyuan sa gilid, Boss Jiang, gusto mo ba talagang gawin ito? Namumula ang mukha ni Emperor Yan, kayong dalawa ay naglaban sa halos buong buhay mo para maging mga hari at emperador, ngunit ngayon ay babalik ka habang mas nabubuhay ka. Isang bata, kahit na siya talaga ang Demon King of the World, natatakot ka ba? Sina Ji Xuanyuan at Chiyu ay may malalim na ekspresyon sa kanilang mga mukha at nanatiling tahimik. Si Ye Fan ay nabalisa sa kanyang puso. Noong una ay inakala niya na si Emperor Yan ang pinakakaraniwan sa kanilang tatlo, ngunit sa mga oras na ito, tila hindi masyado ang kanyang katapangan. Sa katunayan, hindi alam ni Ye Fan kung ano ang gagawin, dahil walang nakakaalam kung ano ang pinagmulan ni Xiao Jiang. Ang tanging magagawa niya ay maging karapat-dapat sa kanyang puso. Ha! Biglang napagtanto ni Ye Fan na gumaling na ang sugat ni Emperor Yan. Boss Jiang, ang iyong kamay. Tila napansin din ni Emperor Yan ang sitwasyon, at sinabing natigilan, hindi ko binilisan ang paggaling, ano ang nangyayari. Maraming tao ang sumang-ayon at tumingin kay Xiao Jiang. Ngunit itinikom lamang ni Xiao Jiang ang kanyang mga labi at tumingin kay Emperor Yan na may kumikinang na mga mata. Maaari pa bang gamutin ng batang ito ang sugat? Hindi inaasahang tanong ni Ji Xuanyuan. Naisip ni Ye Fan, kung may mga multo sa Underworld, magagamit lang nila ang kapangyarihan ng Underworld para pagalingin ang mga tao. Natatakot akong hindi ito magawa. At ang istruktura ng katawan ng batang ito ay ganap na tao, maaari ba tayong magkamali? Jiang. Napabuntong hininga si Ji Xuanyuan, kalimutan mo na ito, dahil ganoon din ang sinabi ni Brother Ye Fan. Boss Jiang, hindi ka pipilitin ng balo na patayin siya muli. Chiyu sneered, sabi ko halimaw siya, monster siya. Hindi mo ako hahayaang patayin siya, tapos pagdating ng panahon, may mamamatay, at ikaw ang magdadala ng kahihinatnan. Sa sandaling ito, isang walang kabuluhang boses ang dumating. Paano mo makakayanan ang kahihinatnan na ito? Biglang natigilan ng tatlo nang marinig ang boses. Napuno ng galit ang mukha ni Chiyu, ikaw na naman. Ito ay talagang pinagmumultuhan, sabi ni Ji Xuanyuan. Sa pamamagitan ng kanyang divine sense perception, natagpuan ni Ye Fan ang isang mali-mali na figure na mabilis na gumagalaw sa malalim na dagat. Bagaman para kay Ye Fan, ang bilis na ito ay hindi masyadong mabilis, ngunit sa ilang kadahilanan, nahihirapan siyang makuha. Sino ka? Mag-sign up, sabi ni Chiyu. Nasabi ko na sayo na turista ako. Bakit hindi ka naniniwala kung turista ka rito? Sabi ng turista. Dahil turista ito, malapit nang umalis. Ano ang silbi ng pananatili dito? Bumantong hininga ang turista, hindi ako ang turistang sinabi mo, ang pangalan ko ay turista. Hindi maganda, maaari mo rin akong tawaging old you. Sheng, kung tutusin, mas matanda ako sa iyo, at hindi ka naghihirap kapag sumisigaw ka ng old you. Ikaw ay isang halimaw, ikaw ay medyo delusional, sabi ni Chiyu. Nakangiting sinabi ng turista, sinabi mo na lahat tayo ay halimaw sa Underworld, ngunit sa palagay ko, ikaw, Chiyu, ang tunay na mga halimaw. Ang blind na ito ay nasa level ng isang ghost emperor kung tutusin, at maaari mo siyang kainin hanggang mamatay. Hindi ko talaga inaasahan. Biglaan. Ang isang gintong talam ay direktang naglabas ng isang malaking fan. Matapang na kumilos si Ji Xuanyuan, at hinati ng pinakamataas na layunin ng espada ang itim na malalim na dagat gamit ang isang espada. Gayunpaman, ang figure ng turista ay umiiral pa rin, at tila hindi ito naapektuhan ng kataas-taasang layunin ng espada. Ji Xuanyuan, sinabi ko kanina, maliban kung kusang loob ko, kung hindi. Hindi mo ako masasaktan, huwag kang mag-abala. Evil sect. Ungol ni Ji Xuanyuan, halatang wala siyang magagawa. Binuksan ni Ye Fan si Wu Suang, tahimik na nagsuri, sinusubukang hanapin ang susi sa paggalaw ng kalaban. Turisista, kahit na ang iyong pagtakas ay mahusay, ngunit hindi ka nang ahas na magpakita ng harapan, nangangahulugan ito na hindi ka sigurado kung matatalo mo ako. Bakit ka pumunta dito ngayon? Tanong ni Emperor Yan. Sinabi ng turista ng may kasiyahan, sa wakas ay may isang taong handang makipag-chat ng normal. It's actually very simple, I just want you to keep the child is very important, but I can't give it to you. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, hindi napigilan ng apat na mapang-anga. Dumiretso ang mga turista sa punto at tinanong ang pangalan ni Xiao Jiang. Si Xiao Jiang ba ang kalaban? O kaibigan? Dahil ito ay isang bata na mahalaga sa iyo, kung gayon hindi mo ito maaaring panatilihin. Sabi ni Chiyu, itinaas ang kanyang kamay para muling sampilan si Xiao Jiang. Ngunit hindi sinasadya ng mga turista na pigilan sila kahit kaunti, at walang sinabi. Talaga bang natatakot ka na patayin ko siya? Sumimangot si Chiyu.
Patayin mo, kung kaya mo siyang patayin, hindi ko ito mahihiling, natatawang sabi ng turista. Ito ay isang misteryo, sinadya niya lang, para mailigtas natin ang buhay ng bata, sabi ni Ji Xuanyuan. Haha, matalino pa rin si Emperor Xuanyuan, iyon ang iniisip ko, dapat kang magmadali, sabi ng turista. Ang casual na ugali na ito ay nagparamdam sa kanilang apat na tambol sa kanilang mga puso. Kung si Xiao Jiang ay hindi isang kaaway, sila ay padalos-dalos na umatake, at maaari nilang pagsisihan ito sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang ganitong bagay, hindi mo maaaring subukan ito sa lahat, mayroon lamang isang pagkakataon. Ang pumatay o hindi ang pumatay, natural tayong magdedesisyon kung babalik tayo. Sinabi ni Emperor Yan sa pamamagitan ng voice transmission, huwag mo siyang pansinin, kahit na ang taong ito ay malakas at hindi mataas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, hindi niya tayo dapat pigilan, umalis ka na lang. Kung gusto mong umalis, hindi ito maaaring ikaw. Ang kakaiba ang ngiti ng turista, at nakarinig ng rumbling sound sa madilim at malalim na dagat. Dragon. Naramdaman ang lakas ng dragon, ang apat ay mabilis na umatras mula sa iba't ibang direksyon. Isang makulay, ngunit may mapanirang kapangyarihan, si Long Xiaojiushan ay direktang tumagos sa malalim na dagat. Nakaramdam ng pamilyar si Yefan saglit, at pagkatapos ay tumingin ng malapitan. Ang napakalaking gininto ang mga mata na iyon ay ang itim na dragon na nagtangkang patayin siya noon. Yi, ikaw na naman. Emperor Swordsman. Sa pagkakataong ito ay nagkusa ka na ipadala ito sa iyong pintuan, walang makakapagligtas sa iyo. Isang malaking itim na anino ang biglang kumislap, at ito ay ang buntot ng dragon, na mas malakas kaysa itim na bakal, at tinamaan ng malakas si Yefan. Kabanata 3816 na huwag magsalita tungkol sa martial arts. Sinubukan ni Yefan na hamarang gamit ang kanyang espada, ngunit hindi siya nakasabay. Sa sandali ng pagtama, naramdaman ko na ang lahat ng mga buto at organo sa aking katawan ay piniga ng galit, at ang aking katawan ay tila dinidiin ng libu-libong burol, na nagpapahirap sa lahat ng paggalaw. Sa dagat ng madilim na enerhiya, na may kapangyarihan ng parehong dragon at dragon, ang binagong Yi ay malinaw na may higit pang mga pakinabang. Ang mga galaw nito ay hindi naapektuhan ng mga dark energy na likidong ito, ngunit medyo pinaghigpitan si Yefan. Sa trade-off na ito, nakipaglaban si Yefan dito at nahulog sa mas malaking passive. Matamis ang lalamunan ni Yefan. Bagaman mayroong ilang panloob na pagdurugo, may tubig sa likod ng malalim na dagat, at hindi ito partikular na seryoso. Sa isang lumilipad na dragon na tumatawid, pilit siyang umiwas, at ang kanyang backhand ay isang laslas na espada sa buntot ni Yi. Ang nakakasilaw na mga kislap ay lumabas sa itim na tubig, alam ni Yefan na hindi sapat ang espadang ito, kaya lumingon siya at pinatay si Yi sa ulo. Split Sky Thunder Dragon Flash. Pagkatapos ng ilang space jumps on and off, kinuha ni Yefan ang Divine Thunder at sinaksak ng espada ang longgan ni Yi. Biglang nagbago ang katawan ni Yi at mabilis na lumiit, iniiwasan ang pag-atake ni Yefan. Kasabay nito, muling iniluwa ni Zhangko ang dragon na humagulgol kay Yefan. Matagal nang pinaghandaan si Yefan, at ginamit niya ang sword intent para lumipat para maiwasan ito. Gamit ang isang backhand sword, balak ng sheer sword na putulin ang ulo ng dragon ni Yi. Gayunpaman, biglang bumuka si Yi ng isa pang bibig, ginamit ang kapangyarihang lumalamon ng Demon Dragon of Absolute Beginning, at kinain ang lahat ng sword intent ni Yefan sa isang kagat. Kumunot ang noo ni Yefan, magkapantay na ang fighting power nila ni Yi. Kung siya ay nakikipaglaban sa kapaligirang ito, kahit na mayroon siyang kakayahang patayin si Yi, malamang na hindi siya makakahanap ng ganoong pagkakataon. Anak, tutulungan kita. Si Chiyu ay direktang nawasak sa dagat, at isang malakas na pagsabog ng dark matter na likido ang nagtulak sa kanya sa harapan ng dragon head ni Yi. Tinamaan ni Chiyu ang bungo ni Yi gamit ang isang kamao, na gumawa ng muffled na dong. Bahagyang ibinaling ni Kei ang kanyang ulo, at walang anumang palatandaan ng pinsala. Umalis ka sa daan. Umiling si Yi, ngunit sa halip ay ibinigay ang kanyang pag-aari kay Jin at lumipad palabas. Bagamat medyo nahirapan si Chiyu, hindi siya nagalit ngunit masaya, at nakangiting sinabi, magandang bata. Ang lakas mo ay bumuti, at kaya mo talagang labanan ang dragon na ito. Naisip niya na ang dragon na hindi kayang harapin ni Yefan ay dapat na hindi ito magiging masyadong malakas. Ngunit pagkatapos ng pagbaril, natagpuan na ang dragon na ito ay hindi bababa sa 7 kalamidad o higit pa. Nang umalis si Yefan kay Mingquan, wala siyang ganoong lakas. Sa kabilang panig, alam ni Ji Xuanyuan at Emperor Yan na hindi ipinapayong manatili ng mahabang panahon. Kayong dalawang mag-asawa at mga manugang na lalaki, lutisin mo ito ng mag-isa, at ang balo ay escort muna si Boss Jiang. Si Ji Xuanyuan ay bumasag sa hangin gamit ang isang espada, at papaalis na sana, ngunit nakita niya na ang turista ay dumating sa likuran ni Emperor Yan. Ang madilim na figure, na hindi makita ang kanyang mukha, ay napakalabo. Ngunit ang isang kamay niya ay kasing bilis ng kidlat, at kinuha nito ang ulo ng munting Jiang na iyon ng tuwid. Si Ji Xuanyuan ay gumawa ng mapagpasyang desisyon at nilaslas ang braso ng turista gamit ang isang backhand na espada. Naputol ang braso ng turista, ngunit naging itim na usok lamang ito. Matapos i-withdraw ang katawan, buo pa rin ang kamay. Ang mga ekspresyon niyan at Huang ay komplikado. Kung tutuusin sa itsura ng turistang ito, gusto talaga nilang patayin si Xiao Jiang ngayon lang.
Hindi kaya talaga taga-underworld si Xiao Jiang. O sadyang kumikilos lang ang mga turista. Kung ito ay isang sugal na maaaring pigilan siya ni Ji Xuanyuan, ito ay masyadong mapanganib. Nakakagulo talaga, kaya, pinakaayaw ko sa kapangyarihan ng emperador, mukhang problemado ang turista. Bagaman ang balo ay hindi maaaring gumawa ng inisyatiba upang salakayin ka, kung ikaw ay nagpakita, ang balo ay magkakaroon ng pagkakataon. Saglit na nag-alinlangan si Ji Xuanyuan, pagkatapos ay ibinato ang Xuanyuan sword kay Emperor Yan. Kuya, pinasaya ka ng balo noon, huwag kang mag-alala, ilalabas ka ni Xuanyuan Jian sa underworld, samahan mo muna ang bata. Kumunot ang noo ni Emperor Yan. Bagamat hindi mapataas ni Xuanyuan Jian ang pinakamataas na limitasyon ng combat power ni Ji Xuanyuan, maaaring itong mapataas ang kahusayan sa pag-atake sa kanya. Para sa Supreme Sword Intent, halos walang sitwasyon kung saan hindi sapat ang combat power. Ang higit na kailangan niya ay mabisang pagpatay. Lalo na kapag nakikitungo sa mga Ghost Emperors na ito, ang kaunting pagkakaiba sa mga detalye ay maaaring gumawa ng maraming desisyon. Huwag kang mag-alala, nandito pa rin sila. Nakangiting sabi ni Ji Xuanyuan. Tumingin si Emperor Yan sa paligid at nakita si Ye Fan at Chiyo na nakikipag-away kay Yi. Nakahinga siya ng maluwag, pagkatapos ay lalabas ako sa lalong madaling panahon, upang ang iyong Xuanyuan sword ay makabalik sa lalong madaling panahon. Napakagaling yan. Hindi na nagsalita si Emperor Yan, at sa sandaling hinawakan niya ang Xuanyuan sword, ang kanyang buong katawan ay nabalot ng Supreme Sword Intent. Gitna. Direktang pumasok si Xuanyuan Jian sa kawalan, binaliwala ang lahat ng mga sangkap, at nais na mabilis na alisin si Emperor Yan sa underworld. Iwanan mo ang bata. Ang turistang naglakad sa paligid ng Ji Xuanyuan sa hindi kapani-paniwalang bilis at sa isang arko. At ang nakakatakot na pamamaraan ng paggalaw na iyon ay talagang naabutan si Xuanyuan Jian, na sumabog sa hangin. Inabot niya ang maliit na Jiang sa mga bisig ni Emperor Yan at naglabas ng puting pilak na talim ng liwanag. Nagpakita ng berdeng liwanag ang mga mata ni Emperor Yan, at isang malakas na sigla ang itinurok sa Xuanyuan sword. Ang espada ay tila nagkaroon ng walang katapusang sigla, at isang nakasisilaw na gintong liwanag ang sumabog, na ikinagulat ng mga turista. Bagaman si Boss Jiang ay hindi marunong gumamit ng espada, hanggat ang Xuanyuan sword ay nasa kanyang kamay, ang kalooban ng espada ay walang katapusan. Kung gusto mo siyang saktan, maliban na lang kung maaari mong madaig ang kagustuhan ng espada ng balo. Si Ji Xuanyuan ay may hitsura na matagal na niyang alam. Hindi nag-aalala sa lahat. Tapos na, mahirap ipaliwanag ngayon. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ng turista, mukhang kayong tatlo lang ang may iwan para gumawa ng negosyo. Kung gusto naming panatilihin kaming tatlo, hindi sapat na umasa sa iyo at sa dragon na ito, sabi ni Ji Xuanyuan. Hoy, huwag kang mag-alala, mga reinforcement, mayroon kaming. Sa sandaling ipinagmamalaki ng mga turista, isang lumilipad na espada ang direktang dumating kay Ji Xuanyuan. Pinaikit ni Ji Xuanyuan ang kanyang mga mata, hinawakan ang lumilipad na espada, at agad na nilapitan ang mga turista. Gamit ang isang espada, ang mga turista ay mahusay na gumamit ng kanilang mga galaw upang maiwasan ang mga ito ng perpekto, na parang tinamaan lang nila ang refleksyon sa tubig. Sabi na, hindi mo ako sasaktan. Bago siya matapos magsalita, biglang naging Ye Fan si Fei Jian. Sinamantala ni Ye Fan ang putok ni Ji Xuanyuan para ilipat ang kanyang sword intent at agad na nilapitan ang mga turista. Ang isang espada ay sumisira sa lahat ng paraan. Bagamat hindi naiintindihan ni Ye Fan kung paano ito ginawa ng mga turista, naiwasan niya ang pinsala ng lubos. Gayunpaman, hindi siya nag-abala sa pag-aalaga dito, at sinira ng isang espada ang lahat ng enerhiya at panuntunan. Oops! Ang napagtanto ng turista na siya ay nalinlang, ngunit ngayon ay dumating na sa kanya ang espada ni Ye Fan. Naramdaman ni Ye Fan na may nataman siya, ngunit ang nagmula sa espada ay isang mahigpit na hawakan. Ang tunog na parang metal friction ay sobrang malupit. 2 against 1. Huwag kang magsalita ng martial arts. Hindi na kita paglalaruan. Ang bilis ng pagtakas na ito ay nagpatuwid ng mga mata ni Ye Fan. Ito ay hindi tulad ng isang uri ng spatial displacement, maaari itong talagang tumakbo. Anong problema? Hindi ba siya nasaktan? Natigilan din si Ji Xuanyuan, hindi niya kayang kunin ang espada ni Ye Fan. Ito ay isang defensive magic weapon, body armor. Hindi makapaniwala si Ye Fan, anong uri ng baluti sa mundong ito ang makakahadlang sa kanyang kasalukuyang layunin ng espada. Kabanata 3817 Ano ang pinagmulan? Bakit nakatayo ka pa dyan? Naghihintay para sa kanya upang makahanap ng reinforcements. Pag-alis na natin pag-usapan natin ta. Sa oras na ito, pilit na pinaghiwa-hiwalay ni Chiyo ang isang malaking halaga ng likido sa malalim na dagat, at ang maitim na enerhiya ay sumabog ng marahas, na pailing si Hido. Ito ay talagang naging sanhi ng kanyang pagkawatak-watek ng walang prinsipyo, at ang pinsala ay napakalaki na kahit na ang Qinglong ng 8 Tribulations ay kailangang umiwas sa gilid nito. Hindi nagdalawang isip sina Ye Fan at Ji Xuanyuan matapos itong marinig, mabilis nilang ginamit ang kanilang mga kasanayan sa kalawakan at mabilis na umalis sa malalim na dagat. Bagamat hindi sila natatakot, katangahan ang manatili sa likod ng kampo ng kaaway at maghintay na ma-double-teamed. Bago ang huling laban, hindi ka maaaring gumawa ng napakaraming sakripisyo dito ng walang kabuluhan.
Desidido silang tatlo na umalis, ang kanilang momentum ay parang bahaghari, hinarang at pinatay ng mga pangunahing Diyos ang mga Diyos, at hinarang at pinatay ng Buddha ang Buddha. Bagamat ang mga turista at si Yi ay may kani-kanilang natatanging kakayahan at malakas na lakas, sa huli ay hindi sila mapipigilan. Nang umalis si Ye Fan at ang iba pa, nakahinga ng maluwag ang mga turista. Sa wakas aalis na ako, pagod na ako sa pag-arte. Pinahit ng turista ang kanyang leeg at hinawakan ang kanyang tiyan. Masakit talaga ang Emperor Sword na ito. Kung hindi dahil sa armor na ito, may malaking nangyari. Nang marinig ito, galit na sinabi ni Yi Wen, ano ang sinabi mo? Umaarte ka ba? Baka hindi mo ginawa ang best mo. Bakit hindi mo sinubukan ang iyong makakaya? Muntik na akong mahak to death, hindi mo ba nakita? Tahimik na sinabi ng turista, Sister Yi, hindi mo ba talaga naiisip na sa ating dalawa, mapipigilan mo silang tatlo? Natahimik si Yi pagkaraan ng ilang sandali, tila imposibleng pabulaanan. Kung ganoon, bakit isa lang ang tawag mo sa akin? Ang mga taong iyon ay lahat ng mahahalagang karakter sa mundo. Kung kaya nilang manatiling matatag, masisira ang mundo. Lalo na ang Sword God, na pinakamahalagang tao na haharapin ni Lord Caesar. Hayaan mo na lang siyang tumakas ng ganyan. Bumantong hininga ang turista, nakipag-away ka rin sa kanya, ngunit kung gusto niyang umalis at nais niyang pigilan ito, mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang sword intent at cultivation base ng taong ito ay naging isang klima, at may Jishuan Yuan at Chiyo sa tabi niya, bakit? Pumatay. Nanlilisik ang mga mata ni Yi na may hinala, kaya ba ay ginawa mo ang lahat ng ito para sa kapakanan ng batang iyon? Kung hindi, kakaibang ngumiti ang turista, sa pagkakataong ito, hindi sila pumapatay, at hindi mahalaga kung hindi. Natatakot akong sumakit ang ulo ko. Ano ang pinanggalingan ng batang iyon? Napakapambihira. Hindi ko alam ang pinanggalingan. Ngunit, sapat na ang kanyang hitsura para itatag ang huling tagumpay. Kung gayon, kailangan kong abangan ito. Kasabay nito, si Ye Fan at ang iba pa, na tumatalon sa tuloy-tuloy na espasyo, sa wakas ay sumugod palabas ng Eye of Hell. Nagulat si Ye Fan sa sandaling lumabas siya sa Ghost Gate. Apoy. Ang mga mata ay puno ng nagliliyab na itim at gintong apoy. Ito ba ang Red Lotus Soy Huangyan ni Xiao Ziner? Anong nangyayari? Feng Yan sa antas ng emperador. Saan nanggaling? Si Jishuan Yuan ay halatang nagulat din. Siguradong wala ito sa underworld. Ang mukha ni Chi Yu ay kalmado, ang temperatura ay hindi mataas, ang babaeng phoenix na ito ay dapat nakatamtaman. Hindi pa sapat yun. Hindi mo pa nakita ang mata ng impyerno, wala na ang kalahati ng mga multo at hayop. Sabi ni Jishuan Yuan. Marahil ay may nahulaan si Ye Fan, at sinabing, isa ito sa mga pinagkakatiwalaan ko. Sa tamang panahon, samahan mo siya sa akin. Nagdala ka ng babae. Hindi inaasahang sinabi ni Jishuan Yuan. Pwede bang sumama si Chen Luo? Tanong ni Chi Yu na nakakunot ang noo. Mapait na ngumiti si Ye Fan, huwag kang mag-alala, Chen Lu sa araw. Tumango si Chi Yu, ngunit may bakas ng panghihinayang sa kanyang mga mata. Kasunod ng hininga ni Feng Yan, hinanap ito ni Ye Fan, ngunit lumabas na walang Xiao Ziner doon, tanging ang magkapatid na San Xiao. Nagtutulungan si Sister San Xiao para pakilusan si Han Yuan Jindao para magpadala ng agos ng apoy ng phoenix sa mata ng impyerno. Tatlong diwata, bakit ka nandito? Medyo naguluhan si Ye Fan. Ikaw Fan, bumalik ka na ba? Masayang sabi ni Bi Xiao. Nandito rin sina Emperor Xuanyuan at Chiyo, maganda, akala ko nasa panganib ka, nakangiting sabi ni Qiyong Xiao. Sa hitsura ng kaluwagan sa kanyang mukha, ipinaliwanag ni Yun Xiao, ang iyong mga kasamang Taoista ay talagang pambihira, kaya kaming mga matatanda, lahat ay nagbubukas ng mata. Nag-aalala kami kung paano babantayan ang Ghost Gate, ang Xiao Miss Dinner na iyon, sabihin mo lang na kaya niyang harangan ang lahat ng gate ng impyerno ng mag-isa si Feng Yan. Natigilan si Jishuan Yuan, isang tao ang nagbabantay sa lahat ng gate. Paano ito magagawa? Ang Feng Yan ay maaaring ilabas ng walang katiyakan, kaya kahit na kumalat ito sa buong watay, ito ay isang bagay ng oras, walang limitasyon. Nagbago ang ekspresyon ni Chi Yu, ang kapangyarihan ng emperador na ito, kung gagamitin ng maayos, ay maaaring mas malakas kaysa sa espada ng iyong emperador. Malakas o hindi. Sumang-ayon si Jishuan Yuan at tumango. Lahat sila ay mga top-level na henyo sa labanan, mga masters ng mga masters, at sa kaunting pag-iisip, maaari mong mapagtanto ang malawak na utility ng infinity. Sinabi ni Yun Xiao, talagang makapangyarihan ito, ngunit hindi tayo mapalagay. Hayaan mong mag-isa si Ziner dito, kaya ginagamit natin ang gintong balde para ipadala siya rito. Narito ang ating tatlong kapatid na babae, kahit na makatagpo tayo ng mga multo. Pagdating ng emperador, umaasa kay Han Yuan Jindao, walang panganib pansamantala. Tuwang-tuwang sinabi ni Qiyong Xiao, ngayon na ang mata ng impyerno ay ganap ng tinatakan ni Feng Yan, kahit na ang Ghost Emperor at ang Ghost King ay gustong umakyat, hindi nila magagawang dalhin ang hukbo ng mga multo at hayop. Ang ating defensive pressure ay lubos na mababawasan. Magagawang selyuhan ni Miss Ziner ang lahat ng Ghost Gate ng Feng Yan sa loob ng ilang araw. Napangiti si Ye Fan at umiling, sa wakas, ang mga ordinaryong multo at hayop lang ang harangin ni Feng Yan. Puwersahang pumasok. Sabi, kung makakabili tayo ng oras, magkakaroon tayo ng higit na pag-asa, at si Miss Ziner ay gumawa ng malaking kontribusyon, sabi ni Yun Xiao.
Ipinagmamalaki ni Yefan ang babae sa kanyang puso, ngunit nanatili siyang tahimik. Bumalik sa Wapalas, muling nakipagkita si Yefan sa mga kababaihan, at si Jishuan Yuan din ay muling nakipagkita sa mga tao mula sa Yushu Palace. Tulad ng inaasahan ng kapwa Dawist na si Yefan, ang sitwasyon ay bumuti ng husto mula nang pumunta ka rito. Nandito rin si Zhao Zuan upang bantayan ang mahusay na pormasayon sa oras na ito, at napakabait niya nang makita niya si Yefan. Ang mga nakababatang kapatid na ito na dinala ni Brother Yefan ay nakatulong din sa amin ng malaki. Tinapik ni GNZ ang balikat ni Yefan, kung alam mong may ganoong talento ang mga nakababatang kapatid na lalaki at babae, dapat ay mas maaga mo silang pinabagsak. Oo. Miss Ling, sa sandaling dumating si Xiaoyu at ang iba pa, mas maganda ang buhay natin. Tumugon din si Wu Xian at isang grupo ng magagaling na mangkukulam. Senyor, bastos ka, nakatulong lang kami, nahihiyang sabi ni Ling Yue. Medyo naguluhan si Yefan. Bagamat alam niyang hindi malaking problema para sa mga kababaihan na protektahan ang kanilang sarili, hindi niya inaasahan na papurihan sila ng mga amo na ito. Kuya Zizai, Kuya Zhao, anong problema? Tumawa si Zhao Zuan at pagkatapos ay sinabi sa kanya ang nangyari nitong mga araw na ito. Lumalabas na sa sandaling umalis siya, tinulungan ni Ling Yue ang Ling Shan Shisha upang mapabuti ang pormasayon, bawasan ang pasanin, at pahusayin ang saklaw at epekto. Hindi lang iyon, nag-set up din si Ling Yue ng mas malalakas na defense formation sa iba't ibang Ghost Gate, at nag-set up din ng recovery at cultivation formation para sa grupong ito ng mga Diyos at totoong Diyos. Karaniwang iniisip lamang ni Ling Yue na ang mga pormasayon na ito ay napaka-normal. Sinong mag-aakala na sa mata ng mga totoong Diyos na ito, para silang, formation gods. Lahat ng uri ng pambihirang epekto ng mahusay na pormasayon, magkahawak kamay si Ling Yue, direktang gumamit ng flint compass, at ayusin ang pag-aayos, kahit na ang mga materyales ay hindi kailangang ihanda para sa kanya. Biglang naging, matamis na pastry, si Ling Yue sa mga mata ng mga master na ito, at tinawag siya ng marami sa kanila na, Fairy Yue, at kinailangan siyang humingi ng payo. Hindi lang iyon, nasa limelight din si Shi Lanyo. Ang kanyang banal na gu ay negel-inang ng maraming yin transforming gu, upang ang mga Mingquan cultivator, na nakasanayan na sa yin chi, ay maaaring gawing mas mahusay ang yin chi sa kanilang sariling enerhiya. Ang paglaban ng grupong ito ng mga monghe sa mga multo at hayop ay tumaas ng husto, at ang lakas ng pakikipaglaban ay tumaas din ng husto, at ang epekto ay agaran. At sina Xiao Waisu at Ayer, gamit ang mga katangian ng Void Phoenix at Nirvana, na sinamahan ng walang katapusang apoy ng Phoenix ni Xiao Ziner, pinahintulutan ang maraming monghe na tamasahin ang epekto ng pagbawi ng muling pagsilang mula sa abo. Ang mga magsasaka na ito na lumalaban sa front line sa wakas ay hindi na kailangang mag-alala na mapagod, at ang kanilang kahusayan sa pakikipaglaban ay tumaas din ng malaki. Nang marinig ito, si Yefan ay parehong natuwa at gamaan. Matapos ang walang humpay na pagsisikap, ang mga kababaihan ay nakayanang tumayo sa kanilang sarili. Fellow Dawist Ye, alam mo ba kung sino sa iyong mga kasamang daw ang pinaka-iginagalang at minamahal ng lahat? Tanong ni Zhao Zuan sabay kindat. Nagtaas ng kilay si Yefan, hindi ba Ziner? Hindi talaga, ibinenta ni Zhao Zuan. Nagtaka si Yefan, sino iyon? Kabanata 3818 may isang pangungusap. Miss Ayer na. Sabihin mo lang na hindi tapos na. Paikot-ikot, may sakit ako. Bago pa makapagsalita si Zhao Zuan, hindi na nakapagpigil si Ziguang, sumigaw, at hindi nakalimutang kutsain ang ilang salita. Nahihiyang ngumiti si Zhao Zuan, at hindi nang ahas na magsalita pabalik. Bakit? Kakaibang tanong ni Yefan. Dahil ang particle cube ni Ayer ay maaaring lumikha ng lahat ng uri ng mga sangkap na hindi magagamit sa mundong ito, nakangiting sabi ni Feng Qinglan. Haha, kaming mga matatanda ay matagal nang hindi nakatikim ng sarap ng mundo, masayang sabi ni Zhao Zuan. Marami rin kaming tinulungan ni Miss Ayer na gumawa ng mga bagong damit. Isinuot ko ang mga damit na ito sa loob ng libu-libong taon, at pagod na akong magsuot ng mga ito, maliwanag na sabi ni Ziguang. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, ngunit hindi niya inaasahan na mapabagsak niya si Ayer, at magkakaroon ito ng epekto ng paggantimpala sa hukbo. Sandali lang. Biglang nabalisa ang isip ni Yefan. Yefan, anong nangyayari sa'yo? Hindi mapigilan ni Feng Qinglan na magtanong nang makita niya ang lalaking nananatili doon. Kumikislap ang mga mata ni Yefan, kanina ko pa binibigyang pansin ang sitwasyon ng cultivation mo, dahil wala akong masyadong alam sa magic ni Ayer, kaya medyo pabaya ako. Ngunit kung nagawa ni Ayer na lumikha ng mga particle na makikita lamang sa mundo sa Mingquan, at kumpletuhin ang muling pagsasaayos dito. Kung gayon, marahil ang kanyang particle cube ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa digmaang ito. Hindi gaanong nagsalita si Yefan, at hinanap ng diretsyo ang kanyang kamalayan, at natagpuan si Ayer. Si Ayer ay nasa Wapalas, gumagawa ng lahat ng uri ng logistical supplies, pagkain, pag-inom, at pagsasaya. Nang makitang papasok si Yefan, masayang sinabi ni Ayer, bumalik ka na. Hindi ka ba nasaktan? Anong masasaktan ako? Tiningnan ni Yefan ang nakakasilaw na hanay ng mga bagay sa mundo, at medyo natahimik din tungkol sa mga pangangailangan ng grupong ito ng matatandang tao. Baliw ba talaga dito, may hinihingi pa nga sa mga bagay tulad ng Candid Halls. Salamat sa iyong pagsusumikap, Ayer, nakangiting ngumiti si Yefan. Ano ang mahirap dito? Hindi ako tulad ni Ziner at Weiwei.
Malaki ang maitutulong ko, makapagpahinga at makapagbigay ng saya sa lahat, at sobrang kontento na ako. Ang magic ay isang medyo mabilis na pagsasanay pagkatapos ng lahat. Ang pinakamataas na limitasyon ay talagang hindi sapat na mataas. Medyo nadismaya si Ayer, pagkatapos ay tumingin sa mga monghe na nagpapanatili ng mahusay na pormasayon sa labas, at nagsabi ng may damdamin, mahirap isipin na ang pag-iral ng mundo ay ang pagkakaroon ng mga nakatatanda na ito sa loob ng 10,000 taon. Ang mga taon ay napanatili. Napakahirap manatili sa isang madilim na lugar na walang damo at walang damo. Pinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata at sinabing, sa totoo lang. Iniisip ko na ang iyong particle cube ay maaaring maging malaking tulong. Anong ibig mong sabihin? Nabuhayan ng loob si El. Tandaan, ang mekanikal na hanging Jishaw na naranasan mo noon. Siyempre, ang halimaw na iyon, kung hindi nahawakan ni Qinglan ang asensya ng galit ni Qinglong sa labanan, baka nalipol na tayo. Sabi ni Ayer na may matagal na takot. Ito ay gawa sa Dragon Killing Alloy. Ang layunin ng bagay na iyon ay harapin ang pamilyang Shenlong, at kitang-kita ang lakas nito. Matigas na sinabi ni Yefan, ngunit sa huling pagsusuri, ang halwang metal ay nakuha rin mula sa mga sangkap na umiiral sa Juyuan. Ito ay gawa sa iba't ibang uri ng mga materyales. Bagaman hindi natin alam ang prinsipyo ng pagmamanupaktura ng halwang metal, ngunit kung masusuri natin ang partikular na formula. Lumiwanag ang mga mata ni Airming, ibig mong sabihin, hayaan mo akong gumamit ng particle decomposition para malaman ang partikular na formula, at pagkatapos ay muling pagsamahin sa mga particle upang lumikha ng higit pang mga dragon killing alloy. Tumango si Yefan, ang bagay na ito, kung magbabago ka sa ibang tao, maaaring wala ng pagkakataon, kahit na narito si Yun Yao, hindi siya makakarating dito sa maikling panahon. Gawin mo. Ngunit iba ka. Ang iyong particle cube ay may walang katapusang mga posibilidad. Kahit na hindi mo mahanap ang katumbas na particle ng sabay-sabay, ikaw mismo ang makakagawa nito. Ibig sabihin, maaari mong ayusin ang buong line ng produksyon ng mag-isa. Ikaw lamang ang makakapantay sa buong pangkat ng siyentipikong pananaliksik ng lumang Diyos. Medyo namula ang mukha ni Ai nang marinig iyon, at ang puso niya ay kumirot. Paano ito magiging sobra-sobra, bagamat alam kong hinihikayat mo ako, ngunit sisikapin ko ang aking makakaya. Gayunpaman, agad na sumimangot ang dalaga. Ang tanong ay, Dragon Slayer Alloy, saan natin ito hahanapin? Mapaglarong ngumiti si Yefan, pagkatapos ay naglabas ng bukol na may halong pilak at puti. This is, natigilan si Ayer. Ang halwang metal na naiwan mo kay Feng Jishaw, na pinaghalo sa lupang ito, ay ang Dragon Slayer Alloy. Gayunpaman, hindi ko alam kung ang istruktura ng butil nito ay na-deform sa ilalim ng pagkilos ng mataas na temperatura. Sabi ni Yefan. Nagulat si Ayer, ibinaba mo talaga ang lahat ng pinsala. Kung hindi sinabi sa akin ni Feng Jishaw na ito ang Dragon Slayer Alloy, dapat ay dinala ko ito. Nagkibit balikat si Yefan, nas-anay na ako sa mga high-tech na bagay, ibalik sila sa Yun Yao para mag-research, at magiging ugali na. Masayang sinabi ni Ayer, pagkatapos ay susubukan ko ito sa lalong madaling panahon upang makita kung masusuri ko ang komposisyon at istruktura ng butil. Maghintay. Sa sandaling ito, malayang lumapit si Jane. Kuya Yefan, pasensya na curious din ako, kaya sumunod na lang ako, pero narinig ko ang alloy na binanggit mo. Sinabi ni Jian Zizi na may seryosong ekspresyon, sa palagay ko ang bagay na ito ay kailangang pag-usapan sa mahabang panahon. Kung ang halwang ito ay totoo may pagpigil sa pamilyang Shenlong, at maaaring hindi ito isang magandang bagay kung ito ay gagawin. Napangiti si Yefan, nag-aalala ang Demon Emperor na kapag ang Dragon Slaying Alloy ay ginawa ng maramihan, ang katayuan at kaligtasan ng Tribong Shenlong ay malalagay sa panganib, ngunit ito ay magdudulot ng kawalang kasiyahan sa Tribong Shenlong. Nagdudulot ng alitan sibil sa ating panig. Talagang posible, pagkatapos ng lahat, ito ay espesyal na idinisenyo ng mga lumang Diyos para harapin ang Shenlong clan. Kung mahirap mag-mass-produce, ayos lang. Kapag marami na ang bilang. Malayang bamantong hininga si Jane, mag-isip sa ibang posisyon, sino ang aasang may sandata ang sinuman sa mundo para pigilan ang kanyang sarili. Ang demonyong emperador ay labis na nag-aalala, paano na ang aking Shenlong? Ang angkan ay naharang ng isang piraso ng bakal. Ang boses ay umalingaw sa bulwagan, ito ay berde, at ito ay direktang ipinadala sa pamamagitan ng remote sound transmission. Patriarch Luo, bakit parang laging sinusubaybayan mo? Tumawa si Yefan. Hindi naman sa sinasadya kong nag-eavesdrop, pero ang lugar na ito ay napakaliit, mahirap makatakas sa aking pandinig ang anumang salita. Malayang sinabi ni Jane, Master Lu, isa kang dragon ng siyam na kalamidad, kaya natural na hindi ka matatakot sa mga halwang metal na pumapatay ng dragon. Ngunit ang metal na ito. Natatakot akong magdulot ito ng malaking banta sa mababang antas ng Shenlong clan. Hindi pa banggitin kung gaano kalaki ang magagawa ng metal na ito, kahit na ito ay talagang isang set ng armor, ang tunay na Shenlong clan ay hindi matatakot. Ang pamilya ko sa Shenlong ang may pinakamataas na bloodline. Ito ang magulong mundo. Ang pinakamataas na kapangyarihang ipinagkaloob sa atin ay maihahambing sa isang pirasong bakal. Hindi na kailangang maging maawain ng Demon Emperor kung ang magkabilang panig ay maawain.
Natigilan si Jian Zizai nang marinig niya ito, at pagkatapos ay natawa sa kanyang sarili, ang haring ito ay masyadong makitid ang isip, at ang sinabi ni Master Lu ay napakatotoo. Natahimik din si Ye Fan. Pagtango, talagang makatuwiran para kay Luneng na maging patriarch. Siyempre, nakagawa din si Green ng ilang mga nabigong pagpili, gaya ng pakikipaglaban sa Dragon King, at iba pa. At hiwalay ang kanyang asawa at anak. Ngunit kung ang Green mismo ay nababahala, nasa posisyon lamang nito sa oras na maghanap ng mas malaking interes para sa grupong etniko hanggat maaari. Gayunpaman, Sword God, may isang salita, gusto ko pa ring ipaalala sa iyo. Biglang sabi ni Lu. Kabanata 3819 na Slim. Natigilan si Ye Fan, Patriarch Green, pakisabi sa akin. Kahit na ang Dragon Slaying Alloy ay talagang may nakakapigil na epekto sa ating Shenlang clan, maaaring hindi ito mabuti para sa pakikitungo sa mga lumang Diyos. Ayaw mong magpakasal sa iba. Damit, udyok ni Green. Napapikit si Ye Fan, salamat, Patriarch Lu, sa pagpapaalala sa akin, pag-iisipan ko ito. Hawak ni Ayer ang sample ng metal at nag-iisip. Matapos pag-usapan ng tungkol sa Dragon Slayer Alloy, sa wakas ay nagkaroon ng oras si Ye Fan. Tingnang mabuti ang kasalukuyang sitwasyon ng bantay sa Mingquan. Kasabay nito, dapat din nating ipaliwanag ang sitwasyon sa Yangjian sa mga tao rito. Nagkataon na naghihintay si Jane na makinig sa impormasyon mula sa Underworld, kaya lahat ng partido ay nagtipon sa Wapalas at nagsagawa ng isang pulong. Ngayong bumalik si Ji Xuanyuan, ang tunay na mga Diyos ng Yushu Palace ang may gulugod, at ang kanilang moral ay lubos na napalakas. Si Chiyu naman ay parehong matanda, mag-isa lang, at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pagkatapos ng ilang palitan, alam ng lahat ng mga Diyos ang sitwasyon sa mundo, at lahat sila ay mukhang nag-aalala. Mukhang hindi na ito masyadong mahaba. Kahit na ma-block natin ang hukbo ng mga lumang Diyos dito, matatagalan pa bago tumagas ang yin sa araw. Nanghihinayang sabi ni Feng Hao. Ang Juyuan ay puno na ng mga butas, at ang matandang Diyos na si Daoyin, ay maaari nang magpadala ng kanilang pangunahing puwersa sa itaas na palapag. Ang hinaharang natin dito ay isang malaking hukbo lamang na masyadong pasibo. Sinabi ni Xuanov, ito ang layunin ng Underworld, pinipigilan nila tayong umalis dito. Kapag ang kanilang mga kuta sa itaas na palapag ay ganap na nakumpleto, sila ay magsisikap na sirain ang lahat ng limang tay sa kadiliman. Pwede bang maging passive lang tayo ng ganito? Pumalakpak si Kung Zuan sa mesa, umiling at sinabing, hindi pa ako nakalaban ng ganoong kahirap na labanan. Emperor Xuanyuan, Emperor Yan, at China una na kayong bumaba, kahit na naantala nito ang ilang tropa ng kaaway, ngunit malinaw na wala itong epekto. Sinabi ni Jian Zize, kung hindi pa nakabalik si Brother Ye Fan mula sa araw, wala sa kanilang tatlo ang makakabalik ng ligtas. Bagamat lahat ng tao dito ay may kanya-kanyang kakaibang kakayahan at nakaranas na ng daan-daang laban, ang mga kalaban na kinakaharap natin ngayon ay hanggang ngayon ay alam natin. Napakakaunti. Kung gagawa ka ng padalos-dalos, mahuhulog ka lang sa bitag ng kalaban. Ito ay hindi maganda. Iyon ay hindi maganda. Uupo ka lang ba at maghihintay na mamatay? Galit na sabi ni Ziguang. Elder sister, huwag kang matuwa. Tumingin si Jane kay Ye Fan na may mapaglarong tingin, sa totoo lang, may magandang balita si Brother Ye Fan. Ang batang Dawist Ye ay nagdala sa amin ng maraming magandang balita, ito ay tulad ng pagbibigay ng uling sa nyebe, nakangiting sabi ni Zhao Zuan. Ang sinasabi ko ay na si Brother Ye ay inatake ni He Longyi, malayang sabi ni Jane. Anong klaseng magandang balita ito? Nitong mga nakaraang araw, dahil sa posisyon ng dalawang dragon, sina Prinsesa Ogi at Taki, naging hindi mapakali ang Shenlang clan. Sabi ni Zhao Zuan. Idiot. Kapag dumating ang Dawist Ye, mas gugustuhin ng matandang Diyos na ilantad ang eyeliner ni Di at patayin siya, na nagpapakita na si Dao Ye ay napakahalaga. Tama si Lao Guang, ang Sword God ang dapat na maging susi para gawing tagumpay ang pagkatalo sa pagkakataong ito, kaya nababalisa ang matandang Diyos. Okay. Hinaplos ni Xianweng ang kanyang balbas at tumango. Ngumiti ng mapait si Ye Fan. Alam niya talaga kung bakit siya tinatamaan. Ngunit ang pag-iisip ng pangangailangan ng madali ang kalagayan ng sitwasyon ay nagpa-stress din sa kanya. Sa kasalukuyang sitwasyon, wala tayong sapat na lakas sa pakikipaglaban para talunin ang mga puwersa ng Underworld ng direkta. Maaari silang umatake, umatras at dumpensa. Kung hindi sila gagana, lalaban sila sa digmaan ng Outrisayon, at matatalo tayo. Kaya, kailangan nating maghanap ng ibang paraan upang mahanap ang ugat. Ang solusyon sa kawalan ng balanse sa pagitan ng Yin at Yang. Malakas na sinabi ni Ye Fan, nang bumalik ako sa Yangjian, nakaisip na ako ng solusyon, ngunit hindi ko pa natatapos ang pagsasanay. Ang Diyos na nagbukas ng langit at lumikha ng mundo ay direktang ginawa ang Juyuan, ganap ding naging bahagi ng mortal na kaharian. Ang mga Diyos ay nagulat, at ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkamangha. Gusto mong gayahin si Pangu? Kay Tian. Kaya mo ba ulit? Matigas na sinabi ni Wugo, sa simula, minsang sinabi ni Emperor Wan na kung ikukumpara kay Pangu, siya at si Foxy ay nahihiya na tawaging mga Diyos. Makikita na ang kaharian ng dakilang Diyos na si Pangu, talagang hindi ito maihahambing sa isang ordinaryong manlilikha. Mahalaga ba ito? Kung wala ang dakilang Diyos na si Pangu, ang limang tay ay walang iba kundi kadiliman. Saan magmumula sina Yin at Yang, at hihintayin ko ang mga susunod na henerasyon?
Inilibot ni Zhao Zuan ang kanyang mga mata. Pinandilatan siya ng mangkukulam na hindi nasisiyahan, at sinabing, ang gusto kong sabihin ay, bagamat ang Sword God ay may pambihirang larangan ng swordsmanship, ang kanyang lakas ay maihahambing na ngayon sa Emperor Xuanyuan. Ngunit, ang Diyos Pangu ay ang berdeng patriarch ng Nine Tribulations Asher Dragon. Mahirap umasa sa numero 1 Diyos mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ikaw, kahit matutunan mo ang misteryo ng pagbubukas ng langit, may kakayahan ka bang buksan ang Juyuan? Nagkaroon ng katahimikan sa wapalas. Lahat ay tumingin kay Ye Fan na may komplikadong mga mata, naghihintay ng tugon. Maging ang estatwa ni Emperor Hua ay tila buhay, nakatingin kay Ye Fan gamit ang isang pares ng kahangahangang mga mata. Umupo doon si Ye Fan, ibinaba ang kanyang ulo at nag-isip ng mahabang panahon, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at sinabing, hindi. Tumahimik ang audience. Natawa si Ye Fan sa kanyang sarili, kung sasabihin ko na sa loob ng ilang buwan, 3 hanggang 5 taon, o kahit 100 taon, maaabot ko o malalampasan ko pa ang dakilang Diyos na si Pangu. Tapos, masyado akong nagsasarili. Ito ay walang kamatayan, at ang mga yapak ng lumikha ay tila hindi malayo, ngunit sa katotohanan ito ay mahirap at mapanganib. Kahit na ang isang kapatid ay hindi nilinang na maging immortal, at hindi madali para sa iyo na mapunta sa ganitong edad at ganoong kalagayan. Umiling si Ye Fan, Demon Emperor, hindi ko kailangan ng comfort. Gusto ko lang sabihin sa iyo. Sabi ni Ye Fan sa tono. Huminto, tumayo. Ang lakas ng Diyos Pangu, hindi ko maabot sa maikling panahon. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay kahit gaano pa kalaki ang pag-asa, sa sandaling ito, wala akong mapupuntahan maliban sa gawin ng aking makakaya. Sa buong wapalas. Ang mga sinaunang Diyos ay tumingin sa batang emperador na eskrimidor na may kumikinang na mga mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, inikot ni Ji Xuanyuan ang kanyang leeg at tumayo. Kahit na ang balo ay dumaan sa hindi mabilang na mga digmaan, ang pagkilos ng pagliligtas sa mundo ay hindi kailanman nangyari. Sa bagay na ito, kailangan nating matuto mula kay Brother Ye Fan. Nilampasan ni Ji Xuanyuan si Ye Fan at tinapik siya sa balikat, salamat sa pagbabalik nito. Ang Xuanyuan sword ng byuda. Ang pag-ibig na ito, isinulat ng byuda. Pagkatapos sabihin ito, lumabas si Ji Xuanyuan sa bulwagan. Nang makita ito ng mga Diyos ng Yushu Palace, tumayo din sila at sumunod. Nang madaanan nila si Ye Fan, tinapik din nila si Ye Fan sa balikat, o tumanggaw na may bahagyang ngiti. Dahil nakilala ka ng East Emperor Ruans ng tatay ko, lalo akong kumbinsido sa iyo, Kuya Ye. Bumangon din si Jian Zizai at ngumiti, ibinaon ang kanyang kamao sa dibdib ni Ye Fan. Haha, fellow Daoist Ye, huwag na nating banggitin kung ilan tayo. Nakangiting sabi ni Zhao Zuan. Ang 10 mangkukulam sa Lingshan, gusto kong marinig ang pagpapadala ng Sword God, nakangiti ring sabi ni Wu Xian at iba pa. Ang bawat isa sa mga tunay na Diyos, nang walang sinasabi, ay lumapit at tinapik si Ye Fan sa balikat, at pagkatapos ay umalis ng maganda. Para bang ang pasanin ng walang hanggang panahon at ang malabong kinabukasan ay ipinasa sa binatang ito. Kabanata 3820 ang iyong anak. Ang mga huling umalis ay ang hininga ng ilang banal na hayop. Sina Suzuko, Zuanming, at Baiho, ang mga patriarka ng mga hayop, bagaman hindi sila nakilahok sa talakayan, ay lihim na sumang-ayon sa gayong kaayusan. Pagkatapos ng ilang sandali na tumahimik, isang tanong ang dumating mula kay Lu. Kay Tian, gaano ka sigurado? Nakita mo na ba siya? Ang dami ko, hindi mo pa alam. Kahit nakilala kita, hindi ko lubos na naiintindihan. Seryoso itong pinag-isipan ni Ye Fan, at sinabing, 10%. Natahimik sandali si Lu, tapos biglang tumawa. Haha, hindi talaga ako nagkamali nang nabasa mo. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa. Ano ang low-ika sa likod nito? Kung sasabihin mo kung ilang porsyento, ibig sabihin hindi mo alam kung ano ang kaitian. Dahil sinabi mong hindi ka sigurado, ibig sabihin ay talagang naiintindihan mo. Ngunit ang problema ay hindi ka sigurado tungkol sa 100%, naiintindihan ko. Ano ang maaari kong gawin? Ang mundong ito ay nawasak ng hindi mabilang na beses, at walang mga exception. Ang pagkawasak ay karaniwang kahulugan, at ang mabuhay ay isang himala, hindi mo kailangang ma-pressure. Bumantong hininga si Ye Fan, iyan ang sinabi mo. Ngunit ayaw kong hayaang masira ang pamilya ng aking asawa at anak na babae. Isang bagay ang ipinangako sa iyo ng patriarkang ito. Kung magtagumpay ka, hanggat nabubuhay pa ang patriarkang ito, hinding-hindi ka hahayaan ng matandang Diyos na masaktan ka. Ang mga salita ni Lu, puno ng kumpiyansa, at alam din ni Ye Fan na mayroon itong ganitong lakas. Sa teorya, walang sino man sa underworld ang makakalaban kay Green. Patriarch Lu, nagsasalita tungkol dito, may tanong ako. Gusto kong malaman ng tungkol dito kasama ka. Gusto mong magtanong tungkol sa matandang Diyos. Hindi masama na lokohin ka. Sinabi ni Lu, gusto mong malaman kung bakit nabubuhay ang mga lumang Diyos mula sa huling sibilisasyon hanggang sa kasalukuyan, tama ba o hindi? Tumanggo si Ye Fan, oo, ito ba ay isang pagkakamali, o ito ba talaga ang kanilang sibilisasyon, sapat na makapangyarihan upang maging mga demonyong dragon ng nakaraan? Ang emperador ay hindi mapapawi.
Nang buksan ng nakatatandang kapatid ang langit, hindi niya inaasahan na lilito ang gayong grupo ng mga matandang Diyos. Ang nakatatandang kapatid ay nagkaroon din ng ganoong pag-aalinlangan dahil makatuwirang sabihin na kahit na ang mga lumang Diyos ay hindi ganap na namatay, pagkatapos na maranasan ang pagkalipol ng mundo, ito ay lamang ng sikada ng taglagas na reyna, hindi patay o matigas, at hindi mabubuhay ng matagal. Ngunit ang matandang Diyos ay hindi lamang biglaang umatake, ngunit naging malupit din, na naging sanhi ng pagkaubos ng nakatatandang kapatid, na humantong sa pagwawakas ng kahitian. Sa panahong iyon, napakabata ko pa, at hindi ko ito maibabahagi sa aking nakatatandang kapatid. Kailangan kong umasa sa aking nakatatandang kapatid para sa proteksyon. Tila medyo nalungkot si Green nang sabihin niya ito. Si Kuya ay palaging nag-iisip tungkol sa bagay na ito. Nahulaan niya na ang matandang Diyos ay maaaring natulungan ng isang panlabas na puwersa. Pero, hula lang ito, kung tutuusin, walang ebidensya. Sumimangot si Yefan, puwersang panlabas. Kung may nakaharang na puwersa sa labas, bakit mo ito ginagawa? Ito rin ay isang misteryo, at hindi ko pa rin masyadong naiintindihan. Bumantong hininga si Green, sa pag-uusapan, pinangunahan ko ang angka ng Shenlong at nakibahagi sa pagpatay sa demonyong dragon. Ang usapin ng emperador ay dahil din sa puot sa kanyang puso na hindi niya kayang bitawan. Kung hindi pa lubusang nilipol ng Demon Dragon Emperor ang mga lumang Diyos, marahil ay hindi namatay ang nakatatandang kapatid. At iniisip ko rin na ang Demon Dragon Emperor ay hindi mahirap talunin. Kung tutusin, hindi man lang nito napuksa ang isang grupo ng mga lumang Diyos. Gayunpaman, ang Demon Dragon Emperor noong panahong iyon ay hindi ang dating Demon Dragon Emperor. Ang aking kawalang ingat ay nauwi sa isang malaking pagkakamali. Nag-isip si Yefan, mukhang. Sa patuloy na pagbukas ng langit malalaman natin kung ano ang nangyari sa simula. Sa sandaling ito, tumakbo si Shilanyu mula sa labas sa takot. Kuya Yefan, bilasan mo at iligtas mo ako. Sinusundan ako ng isang kahabag-habag na tiyuhin. Nagtago si Shilanyu sa likod ng lalaki at nanginginig na niyakap ang baywang ng lalaki. Saglit na natigilan si Yefan, at pagkatapos ay nakita niya na si Emperor Yan ay pumasok mula sa labas na may nakakahiyang ngiti. Kuya Ye, huwag kang magkamali, tinanong ko lang ang iyong maliit na babae, kung gaano karaming mga surot ang gusto mo. Hindi pwede. Itong kawawa na tiyuhin, nakatitig pa rin siya sa aking banal na gu. Puno ng pagbabantay ang mukha ni Shilanyo. Ang gintong bag na iyon ay tinatawag na Saint Gu. Tuwang-tuwa si Emperor Yan, bata, marami akong kayamanan, paano kung ipagpalit mo sa akin ang Saint Gu na iyon? Sa pamamagitan nito, matitikman ko ang mga halamang gamot sa underworld. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Hindi kita mabibigyan ng banal na gu. Galit na bulalas ni Shilanyo. Walang magawang sinabi ni Yefan, Boss Jiang, napakalayo mo na. Si Saint Gu ay kasama ni Xiaoyu, paano ka nito maipapadala? May paraan ako para paghiwalayin sila. Agad na sabi ni Emperor Yan. Sa sobrang takot ni Shilanyo ay namutla ang kanyang mukha, Brother Yefan, iligtas mo ako. Kukunin niya ang banal na gu sa aking katawan. Huwag kang magpanik, tinapik ni Yefan ang ulo ng babae, at seryosong sinabi kay Emperor Yan, Boss Jiang, alam kong adik ka sa gamot, ngunit hindi mo talaga mabibigyan ng banal na gu, kung susubukan mong takutin muli ang aking babae, magagalit talaga ako. Galit na sinabi ni Emperor Yan, hindi ko siya sinusubukang takutin. Hindi ito tungkol sa mga kondisyon. Bakit? Paano ka nakakapagsalita ng ganito? Hinahabol ang mga tao sa lahat ng paraan. Galit na sinabi ni Shilanyo, ibang-iba ito sa naitala sa mga sinaunang aklat. Bago tayo gumawa ng gamot, ikaw ang iyong lolo. Emperor Yan hindi mahalaga, mabuti ang ganitong bagay, maliit na babae, paano kung hiramin ang iyong banal na gu upang makita? Hindi ko ito aalisin. Hindi kita mapagkakatiwalaan. Tumanggi si Shilanyo. Nang makita ang malungkot na mukha ni Emperor Yan, napabuntong hininga si Yefan. Gawin natin ito, Boss Jiang, hahayaan kong sundan ka ni Xiaoyu at mag-aral ng gamot. Kung kailangan mo si Xiaoyu na tulungan ka sa Holy Gu, hayaan mo si Xiaoyu na gawin ito para sa iyo. Kapag pinagkatiwalaan ka ni Xiaoyu, natural na magiging handa siyang ipakita sa iyo ang banal na gu. Hindi ba? Kinaikit ni Emperor Yan ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, magandang bata, hayaan mo ang iyong babae na lumapit sa akin upang magnakaw ng isang guro. Wala akong pakialam dito. Naiinis na sabi ni Shilanyo. Hoy, pagdating sa medisina, pangalawa na yata ako sa mundo, walang maglalakas loob na isipin na ako ang numero 1, pagmamalaki ni Emperor Yan. Napakalakas, hindi mo ba ako hinahabol para kay Holy Gu? Nag-face-face si Shilanyo. Ibang usapan ito. Bueno, natututo ka sa akin sa loob ng 3 araw. Pagkaraan ng 3 araw, kung sa palagay mo ay hindi karapat-dapat banggitin ang aking gamot, hinding-hindi na ako hihingi sa iyo ng Holy Gu. Bakit ako matututo sa iyo? Hinawakan ni Yefan ang ulo ni Shilanyo. Okay, maaari mong subukan ito sa Jianglao University. Sa akin, hindi niya puwersahang ninakawan ang iyong banal na gu. Walang pagpipilian si Shilanyo, tingnan mo ang mukha ng kapatid ni Yefan, ang santong ito ay nag-aatubili, tingnan kung anong mga kasanayan ang mayroon ka. Napakamot ng ulo si Emperor Yan, hindi makatawa o umiyak, mahal, matagal na akong nabubuhay, sa unang pagkakataon na tumanggap ako ng estudyante, kailangan kong magmakaawa sa kanya. Halika.
Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa labas. Boss Jiang, tumatakbo ang anak mo, wala kang pakialam. Anak, tumakbo sa paligid. Natigilan si Ye Fan saglit, Little Jiang. Sinabi ni Emperor Yan na may nakakahiyang ngiti, oo, ang batang ito. Ngayon ay maaari na siyang tumakbo. Ang mukha ni Ye Fan ay komplikado, gaano na ito katagal, ano ang pinagmula ng maliit na Jiang na ito? Masyadong mabilis itong lumaki. Wala nang masabi, nagmamadaling lumabas ang tatlo. Pagdating niya sa labas ng wapalas, tumirek ang mga mata ni Ye Fan nang makita niya si Xiao Jiang. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.